Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1261-67. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Paglabas ng bahay na gawa sa kahoy, umiling si Alvin habang bumubulong sa sarili, mas nabawi ko na ang alaala ko ngayon. Ngunit parang hindi ko pa rin maalala kung sino ako. Alvin. Hindi nagtagal pagkatapos niyang makalabas sa kahoy na bahay, dalawang pamilyar na boses ang agad na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Habang nakapikit siya para tingnan ang direksyon ng boses, napagtanto niyang si Renz pala ang tumatawag sa kanya. May isa pang cool at aloof figure na nakatayo sa tabi mismo ni Renz. Ito ay walang iba kundi si Chad. Bakit nandito kayong dalawa? Nang makita sila, bahagyang natigilan si Alvin. Salamat sa iyo na nakapagpatanon kami rito. Napangiti si Renz bago sinabi sa kanya ang tungkol sa kwento kung paano sila dinala ni Albert, ang ikatlong direktang disipulo ni Martial Emperor Lazarus, at kung paano sila binigyan ng espesyal na pangangalaga ng Martial Emperor. Oh, nakikita ko. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Mabuti rin iyan. Maaari kayong manatili dito sa Lazarus Peak ayon sa gusto ninyo at sa paraan ng pagtrato sa inyo ng direktang disipulo ng Martial Emperor, sigurado akong malayo ang mararating ng inyong mga tagumpay sa hinaharap. Alvin, narinig namin na magdadala si Lord Martial Emperor ng 10 tao, kasama ang kanyang 3 direktang disipulo sa ilalim ng kanyang pamumuno, sa isang lugar na malayo ngayon. Ngayong nakalabas ka na sa iyong bahay sa oras na ito, ibig sabihin ay sasama ka rin sa kanya. Curiosity na tanong ni Renz. Brother Alvin, oras na para pumunta tayo ngayon. Bago pa siya makasagot, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw mula sa langit. Oo, Lord Martial Emperor. Agad na nasabi ng Niger Twins na ang boses na ito ay kay Martial Emperor Lazarus. Kasabay nito, natitiyak din nila na talagang aalis si Alvin kasama ang Martial Emperor. Pagkatapos magpaalam sa kambal, si Alvin ay nagpatuloy sa paglipad patungo sa boses. Hindi nagtagal, nakita niya ang may-ari ng Lazarus sect. Si Heres, Martial Emperor Lazarus. Si Heres ay nakatayo doon na may 3 pang tao na sumusunod sa likuran niya. Si Alvin ay hindi estranghero sa 3 ito. Sila ay walang iba kundi ang 3 direktang disipulo ni Heres na siya ring 3 direktang disipulo ng Lazarus sect. Sila ay sina Damian, Tommy, at Albert. Sumunod ang isa pang 6 na tao sa likod ng 3. Ang 6 na ito ay pawang mga hindi pamilyar na mukha kay Alvin dahil tila hindi niya sila nakita noon. Siyempre, kahit ginawa niya, baka nakalimutan na niya ang mga ito. Nang makitang papalapit si Alvin, malugod siyang tinanggap ni Heres na manatili sa tabi niya ng may magiliw na kilos. Tungkol naman sa 3 direktang disipulo sa likod niya, sina Damian at Albert ay parehong tumango at ngumiti sa kanya bilang pagbati. Tanging si Tommy lamang ang nagpapanatili ng malungkot na mukha mula nang magpakita siya. Buti na lang at hindi siya nakipag-away sa kanya. Panginoong Alvin. Kasunod ng utos ni Damian, yumukod din ang natitirang 6 na tao at magalang na binati si Alvin. Tinawag pa nga nila siyang Panginoon sa magalang na paraan. Sa panahong iyon, talagang karapat-dapat si Alvin na tawagin ang titulong iyon kahit papaano sa harap ng mga taong ito. Tara na. Habang sumenya si Heres, isang napakalaking invisible na enerhiya ang kumalat at hindi nagtagal ay bumalot sa lahat, kasama na si Alvin sa isang kisap mata lamang. Ang enerhiya ay hindi nag-iwan ng sinuman. Sa susunod na pagkakataon, nakita ni Alvin ang isang blur sa harap ng kanyang mga mata. Makalipas ang 1 segundo, naramdaman niyang lumilipad palabas ang kanyang katawan nang hindi man lang niya ito kailangang kontrolin. Noon lang niya napagtanto na ginagabayan siya ni Heres at ang natitira sa kanilang paglalakbay, na may katuturan sa kanya. Kung ginawa nila ang kanilang paglalakbay sa isang bilis na sinundan ang isa na may pinakamahina na cultivation base, pabayaan ang katotohanan na hindi nila alam kung gaano katagal ang aabutin nila upang maabot ang Hidden Fog Island, hindi man lang nila alam kung gaano katagal aabutin ang kanilang pag-alis sa Cloud Continent.
Kung ikukumpara sa pansamantalang pagkabigla ni Alvin, ang iba pang mga tao maliban kay Damian at ang iba pang dalawang direktang disipulo ng Martial Emperor ay natigilan sa pagkabigla sa mahabang panahon nang sila ay dinala na lumipad sa hangin. Brother Alvin, sa tingin ko sa susunod na pagbalik natin dito, malalaman mo na ang iyong pinagmulan. Bulalas ni Harris sa paglalakbay. Si Harris ay talagang nakaramdam ng kaunting guilty tungkol sa hindi niya matulungang malaman ang kanyang pinanggalingan pagkatapos ng napakatagal na panahon. Oo. Tumango si Alvin. Palibhas ay matagal nang nakahanda sa pag-iisip, hindi na niya ito nakakagulat. Ang memorya ko ay unti-unti nang bumabawi habang lumilipas ang panahon. Marahil tulad ng sinabi sa akin ni Bastard, ang aking memorya ay automatikong ganap na mababawi pagkatapos ng isang taon, naisip niya sa sarili. The Hidden Fog Island. The Overseas Saint Islands. Inaasahan ko ito. Kahit papaano, nadala ang kanyang iniisip. Habang lumilitaw ang kislap ng kinang sa kanyang mga mata, tuwang-tuwa siyang tuklasin ang lugar na kanilang pupuntahan. At ang napakagandang jade box na iyon na iniwan sa akin ng murang ama. Dapat ay mabubuksan ko na ito ng lakas ko ngayon, hindi ba? Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Pagkatapos, itinaas ang kanyang kamay, isang maselang jade box ang lumitaw sa kanyang mga palad. Nang sinubukan niyang buksan ang jade box, isang serye ng mga figure ang tumaas sa hilaga ng inner land ng Cloud Continent, kung saan natabunan ng snow ang lahat. May kabuuang 11 tao, lahat sila ay mga babae. Tara na. Inihayag ng hepe. Kasabay nito, isang hindi nakikitang enerhiya ang bumulwak mula sa kanyang katawan at bumalot sa 10 babae sa kanyang likuran, na dinala sila patungo sa hilaga sa mabilis na bilis. Sa 10 babae, ang pinakamapangakit na hitsura at kaakit-akit na babae na may walang kapantay na kagandahan na may mapang-akit na katawan ay nagsabi sa kanyang kasama, Kelly, lahat ito ay salamat sa iyong Frost God Sword Technique. Kung hindi dahil dito, hindi tayo magiging Martial Emperor sa pagkakataong ito ng mag-isa, upang makita ang Han Valley na ito ng mag-isa. Ang dayuhang mundo sa ibang bansa. Ang kagandahan ng kanyang kasama ay hindi mas mababa sa dating, ngunit ang kanyang pag-uugali ay isang ganap na naiibang kwento. Hindi tulad ng pangakit at rapture ng una, siya ay nagpakita na mas katulad ng isang magandang babae kapitdor. Sa hilagang kanlurang polar na rehiyon ng Cloud Continent, 11 figure ang tumaas sa kalangitan. Sa 11 tao, nangunguna ang isang matandang lalaki na mabigat ang katawan. Kahit na ang kanyang mga mata ay kahanga-hanga, hindi ito mukhang galit. Siya ay lumitaw na maringal na nakasuot ng isang gintong balabal. 10 tao ang sumusunod sa likod ng matanda. Sa 10, isa sa kanila ay babae, at ang natitira ay mga lalaki. Gayunpaman, tila ang babae ang may pinakamataas na posisyon sa 10 tao dahil nasa likod niya mismo ang matanda habang ang iba ay nakatayo sa likuran niya. Tila may napansin ang matandang nakasuot ng kulay ginto nang bigla itong lumingon para tingnan ang isang binata na nakasuot ng itim na nakatayo sa pinakadulo ng grupo. Ang lalaking nakaitim na ito ay may malaking katawan at napakaganda. Gayunpaman, tila gusto niyang mapanatili ang isang mababang profile mula noong naglakbay siya sa dulo ng grupo. Lawrence. Nakagawa ka na ng tagumpay sa Martial Emperor stage. Gulat na tanong ng matanda na nakasuot ng gintong damit. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin sa langit. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ng matanda, agad na nanumbalik ang pakiramdam ng babaeng nakasuot ng asul na nasa likod niya. Baka sa mga mata niya ang gulat. Bumalik din sa katinoan ang natitirang 8 tao. Sabay-sabay silang lumingon, tinitigan nila ang nakaitim na binata na sumusunod sa likuran nila na parang nakakita lang ng multo. Yugto ng Martial Emperor. Nakagawa na siya ng tagumpay sa Martial Emperor stage. Oo, Master. Ang binata na nakasuot ng itim na lalaki ay tumango sa matandang nakasuot ng gintong damit sa paraang hindi alipin o mayabang. Kung narito ang sinuman sa mga tao ng Lost Stone Forest, makikilala nila ang binata na nakaitim sa isang sulyap. Siya ay walang iba kundi ang dating direktang disipulo ng Lost Stone Forest's Martial Emperor. Siya ay si Lawrence, ang direktang disipulo ni Martial Emperor Shi Chi na higit na pinagtutuunan ng pansin.
Dati, pagkatapos ipagkanulo ni Lawrence si Martial Emperor Shi-Chi sa pamamagitan ng pandaraya at pagnanakaw sa Devil Seal Tablet, tumakas siya sa Lost Stone Forest. Sa huli, kahit na hinanap ni Martial Emperor Shi-Chi si Lawrence, napagtanto niyang huli na ang lahat dahil wala na si Lawrence. Sa panahong iyon, nagtago si Lawrence sa iba't ibang lugar, natatakot na matagpuan ng Martial Emperor Shi-Chi. Kamakailan lamang ay nabalitaan niya na ang isang Martial Emperor ay nagre-recruit ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor sa isang lugar na malapit sa kanyang kinaroroonan ay nagpasya siyang sumali sa ilalim ng Martial Emperor na ito. Matagal na niyang narinig ang tungkol sa Martial Emperor na ito. Mas makapangyarihan pa siya kaysa sa Martial Emperor Shi-Chi. Madaling naipasa ni Lawrence ang seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor at matagumpay na naging alagad ng Martial Emperor, umaasa sa katotohanan na mayroon na siyang kalahating talampakan sa Martial Emperor stage. Pagkatapos niyang maging disipulo ng Martial Emperor, sinadya niyang gawing kakaiba ang sarili at maakit ang atensyon ng Martial Emperor bago maging direktang disipulo ng Martial Emperor. Kahit na siya ay naging direktang disipulo ng Martial Emperor, hindi siya nang ahas na kumilos ng mayabang tulad ng ginawa niya sa Lost Stone Forest. Mula nang umalis siya sa Lost Stone Forest, natutunan niya kung paano panatilihing mababa ang profile. Napakalinaw niya na ang isang makamandag na ahas na nakatago sa anino, na nakahanda sa pag-atake, ay may mas mahabang buhay kumpara sa isang mabangis na lobo na sumalakay sa mga tao ayon sa gusto nito. Dahil dito, siya ang naging pinakahamak na direktang disipulo ng Martial Emperor na ito. Nagulat ang grupo ng mga tao ngayon na ang direktang alagad ng hamak na Martial Emperor ay nakalusot sa Martial Emperor stage. Ang matandang nakasuot ng gininto ang lalaki ay isa sa mga kilalang Martial Emperor sa Cloud Continent. Ang kanyang titulo ay Volter, at ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa sa isa sa Yuhan Valley. Haha! Ang galing! Ang galing! Nang marinig ang pag-amin ni Lawrence sa pagpasok sa Martial Emperor stage, tumawa ng malakas si Martial Emperor Volter. Sa kasong ito, nangangahulugan ito na mayroong kasalukuyang dalawang direktang disipulo ng Martial Emperor stage Martial Emperor sa ilalim ng utos ko ngayon, ang Martial Emperor Volter. Natuwa si Martial Emperor Volter. Congratulations, Master! Binabati kita, Lord Martial Emperor. Sa sandaling ito, lahat ng 9 na tao, kabilang ang babaeng nakasuot ng asol, na sumusunod sa likod ni Martial Emperor Volter ay sabay-sabay na bumati sa kanya. Maraming tao ang naiinggit kay Lawrence. Alam nila na ang pangalawang Lawrence ay nakapasok sa Martial Emperor stage, siya ang magiging pinakadoted na direktang disipulo ni Martial Emperor Volter. Upang maging mas tumpak, isa sa dalawang pinakagusto sa mga direktang alagad ng Martial Emperor. Ito ay dahil may isa pang Martial Emperor sa ilalim ng utos ni Martial Emperor Volter. Si Brenda iyon, ang babaeng nakasuot ng asol na sumusunod sa likod ng Martial Emperor Volter. Junior Brother Lawrence, binabati kita sa iyong tagumpay sa Martial Emperor stage. Tumingin si Brenda kay Lawrence at ngumiti habang binabati siya. Salamat, Senior Sister Brenda, agad na nagpasalamat si Lawrence sa kanya. Junior Brother Lawrence, bakit ang layo mo? Don't tell me natatakot kang kainin namin ni Master. Tanong ni Brenda na nakakunot ang noo habang nakatingin sa kinatatayuan ni Lawrence. Siyempre hindi. Umiling si Lawrence. Sa sandaling ito, sumigaw din si Martial Emperor Volter, Lawrence, tumayo ka sa tabi ng senior sister mo. Isa kang direktang disipulo sa ilalim ng utos ko, Martial Emperor Volter. Bakit ka nakatayo sa likuran? Oo, Guro, magalang na sagot ni Lawrence. Hindi nang ahas si Lawrence na suwayin si Martial Emperor Volter dahil kailangan pa niyang umasa sa kanyang proteksyon. Bagamat nakalusot na siya sa Martial Emperor stage, tungkol sa lakas, lalo pa kay Martial Emperor Volter, hindi man lang siya maikukumpara sa kanyang dating amo, Martial Emperor Shi-Chi ng Lost Stone Forest. Sana maipagmalaki mo ako sa Hidden Fog Martial Competition. Kung nakakuha ka ng magandang ranking, tiyak na pakikitunguhan kitang mabuti, hindi nagmamadaling anunsyo ni Martial Emperor Volter habang nakatingin kay Lawrence na sa wakas ay tumayo sa tabi ni Brenda. Magtiwala ka, Guro. Ako, si Lawrence, ay talagang gagawin ang lahat ng aking makakaya at ipagmamalaki ka at ang Thundercloud Peak.
Kumpiyansa na sagot ni Lawrence. Ang Thundercloud Peak ay ang cultivation place ng Martial Emperor Volter. Magaling! Magaling! Nang marinig ang tugon ni Lawrence, si Martial Emperor ay natuwa sa tuwa. Sa pagtaas ng kanyang kamay ay agad na lumitaw sa kanyang kamay ang isang makitid na sable na may mga ilaw na umiikot sa paligid. Maaari mong ituring ang Spirit Saber na ito bilang isang reg-along pagbati mula sa akin para sa pagpasok sa Martial Emperor stage. Habang nagsasalita si Martial Emperor Volter, ibinigay niya ang Spirit Saber sa kanyang kamay kay Lawrence. Ito. Ang aksyon ni Martial Emperor Volter ay nagulat sa lahat ng 9 na tao, kasama si Brenda. Ito ang Spirit Saber na laging dala ni Lord Martial Emperor. Ang Spirit Saber na laging dala ni Lord Martial Emperor ay isa sa 2 quasi-royal grade spirit weapon sa ating Thundercloud Peak. Ang isa pang quasi-royal grade spirit weapon ay naibigay na kay Senior Sister Brenda ni Lord Martial Emperor noong gumawa siya ng breakthrough sa Martial Emperor stage ilang taon na ang nakararaan. Sa kasong ito ay dapat na ang tanging quasi-royal grade spirit weapon na natitira sa mga kamay ni Lord Martial Emperor. Kung ibibigay ito ni Lord Martial Emperor, kailangan niyang gumamit ng grade 1 spirit weapon. Hindi nagtagal, maraming tao ang nanambalik sa kanilang katinoan at nagsimulang magbulungan sa isa't isa. Maraming tao ang naiinggit kay Lawrence. At ang ilan sa kanila ay mapait na tumitig sa kanya. Ang ilang mga tao sa huling grupo ay ang mga direktang alagad ng Martial Emperor. Sila ay orihinal na mapag-imbot na tumitingin sa quasi-royal grade Spirit Saber sa kamay ni Martial Emperor Volter. Inaasahan nilang makakapasok sa Martial Emperor stage sa lalong madaling panahon para makuha nila ang quasi-royal grade Spirit Saber. Sino ang nakakaalam na ang isang tao na kakasali lang sa Thundercloud Peak at naging direktang disipulo ng Martial Emperor ay gagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage bago sila? Master, huwag po. Kakapasok lang ni Junior Brother Lawrence sa ating Thundercloud Peak kamakailan lang, masyadong delikado na ibigay sa kanya ang quasi-royal grade spirit weapon ng ganoon lang. Tama iyan, Master. Ang iba pang 2 direktang alagad ng Martial Emperor ay nagmamadaling pinayuhan si Martial Emperor Volter. Halatang halata ang kanilang mga salita. Nag-aalala silang aalis si Lawrence sa Thundercloud Peak pagkatapos makuha ang quasi-royal grade spirit weapon. Sa oras na iyon, ang quasi-royal grade spirit weapon ay magiging dowry ni Lawrence. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Malamig na bumantong hininga si Martial Emperor Volter nang marinig niya ang sinabi ng kanyang 2 direktang disipulo. Sa halip, sisihin ang iyong sarili sa pagiging isang pagkabigo. Mula ngayon, itong quasi-royal grade Spirit Saber ko ay magiging spirit weapon ni Lawrence. Nang maabot ni Martial Emperor Volter ang dulo ng kanyang sentensya, muli siyang tumingin kay Lawrence sa ilalim ng ayaw na mga mata ng 2 direktang disipulo ng Martial Emperor. Master, may punto talaga ang mga senior brothers. Sa tingin ko mas mabuti kung itago mo ang Spirit Saber na ito para sa iyong sarili, Master. Hindi kinuha ni Lawrence ang Spirit Saber na ibinigay sa kanya ni Martial Emperor Volter. Kunin mo na lang. Nasabi ko na sa iyo na ibibigay ko ito sa iyo. Bagamat ang quasi-royal grade spirit weapon na ito ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa isang grade 1 na spirit weapon, mas mahusay pa rin ito kaysa sa isang grade 1 na spirit weapon. Gamit ito sa iyong mga kamay, mas maipapakita mo ang iyong lakas sa Hidden Fog Martial Competition at makakuha ng mas mahusay na rangkang. Iginiit ng Martial Emperor na ibigay ang quasi-royal grade Spirit Saber sa kanyang kamay kay Lawrence. Master, naiintindihan ko ang iyong ibig sabihin. Ngunit, sa totoo lang, mayroon na akong quasi-royal grade spirit weapon sa aking kamay. Kahit na ibigay mo sa akin ang iyong Spirit Saber, Master, wala akong pagkakataon na gamitin ito. Ngumiti si Lawrence. Ang mga salita ni Lawrence ay hindi lamang nagulat kay Martial Emperor Volter, ngunit ang iba ay nagulat din. Si Lawrence ay may sariling quasi-royal grade spirit weapon. Junior Brother Lawrence, hindi ka dapat magbiro tungkol dito. Ito ay tungkol sa Hidden Fog Martial Competition kaya huwag makinig sa mga sarkastikong salita ng 2 iyon.
Sa totoo lang, naiinggit lang sila sa iyo, bulong ni Brenda habang nakatingin kay Lawrence, na ginawang direktang kulay berde ng dalawa pang Martial Emperor bago sila namutla. Matagal silang natahimik. Bilang direktang disipulo ng Martial Emperor sa Martial Emperor stage, si Brenda ang pinakamalakas na tao sa Thundercloud Peak pagkatapos ng Martial Emperor Volter. Magsanib puwersa man silang dalawa, hindi sila kalaban ni Brenda. Tama si Brenda. Hindi ka dapat nagbibiro tungkol dito. Tahimik ding tumunog si Martial Emperor Volter. Master, Senior Sister, tingnan mo. Umiling si Lawrence. Sa pagtaas ng kanyang kamay, may lumitaw na kakaibang stone tablet sa kanyang mga kamay. Ang stone tablet ay inilarawan na kakaiba dahil ito ay nabasag sa isa sa mga sulok. Bukod sa tadtad na sulok, isang hanay ng mga kakaibang salita ang nakasulat sa stone tablet. Ang lahat ng mga salitang ito ay naglalabas ng isang sinaunang aura na nagsasalita tungkol sa mga pagbabago ng buhay. Whoosh! Habang umaakyat ang origin energy ni Lawrence sa kakaibang stone tablet sa kanyang kamay, biglang nanginig ang stone tablet. Ang enerhiya ng langit at lupa sa itaas ng kalangitan ay nagsimulang umikot. Dalawang silhouette ng sinaunang itim na dragon ang lumitaw bago sila sinundan ng isa pang dalawang silhouette ng sinaunang itim na dragon. Apat na silhouette ng mga sinaunang itim na dragon ang magkaiba sa isa't isa. Ang dalawang silhouette ng mga sinaunang itim na dragon ay ang tagapagpahiwatig ng isang first-level Martial Emperor martial artist. Sa kabilang banda, ang 100% boost ay tanda ng quasi-royal grade spirit weapon. Ito ay talagang isang quasi-royal grade spirit weapon. Maraming tao ang nawala ng gana habang napasigaw sila sa gulat. Sa wakas ay pinaniwalaan siya ni Martial Emperor Volter at Brenda. Sa nangyari, talagang nagtataglay si Lawrence ng quasi-royal grade spirit weapon. 1262. Ang stone tablet na may chip corner na inilabas ni Lawrence ay walang iba kundi ang Devil Seal tablet. Dati, ipinagkanulo niya ang kanyang amo, Martial Emperor Shi-Chi, at Lost Stone Forest alang-alang sa sikretong nakatago sa Devil Seal tablet. Gayunpaman, hanggang ngayon, wala siyang mahanap na ibang gamit para dito bukod sa maaari itong gamitin bilang quasi-royal grade spirit weapon. Junior Brother Lawrence, hinahangaan kita. Sa sandaling ito, itinaas ni Brenda ang isang thumb up kay Lawrence habang iniisip niya, kung ako sa iyo, hindi ko tatanggihan ang quasi-royal grade spirit weapon master na ibinigay sa akin kahit na mayroon na akong quasi-royal grade spirit weapon. Ang mga taong naruroon sa eksena ay sumang-ayon sa mga salita ni Brenda. Maging ang mga mata ni Martial Emperor Volter ay napuno ng kasiyahan nang tumingin siya kay Lawrence. Sa ngayon, sa tingin mo ba ay aalis pa si Lawrence sa aking Thundercloud Peak pagkatapos matanggap ang quasi-royal grade spirit weapon? Tanong ni Martial Emperor Volter habang nakatingin sa dalawang direktang disipulo. Sa sandaling marinig ito ng dalawang direktang disipulo, ibinaba lamang nila ang kanilang mga ulo at ngumiti ng pilit. Hindi nila kayang pabulaanan ang lahat. Hindi nila akalain na magiging ganito kabagsik si Lawrence. Talagang tinanggihan niya ang isang quasi-royal grade spirit weapon na ibinigay sa kanya. Ang quasi-royal grade spirit weapons ay hindi mabibili sa Cloud Continent. Walang sino man ang mag-iisip na ang pagkakaroon ng higit pa ay labis. Ang katotohanan ay walang sino man sa grupo, kabilang ang Martial Emperor Volter, ang talagang nakaintindi sa tunay na iniisip ni Lawrence. Ginawa niya ito hindi dahil siya ay matuwid o anuman. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay para mag-iwan ng magandang impresyon kay Martial Emperor Volter. Kung sakaling makatagpo niya si Martial Emperor Shi-Chi sa Hidden Fog Island, paprotektahan siya ni Martial Emperor Volter. Hindi na niya kailangang matakot pa dahil siya ay nasa ilalim ng proteksyon ni Martial Emperor Volter. Kailangan kong magsakripisyo para makinabang ako dito mamaya. Sa kasalukuyan, ito ay kung paano tiniyak ni Lawrence ang kanyang sarili sa loob. Magiging peke kung sasabihin niyang hindi siya nakakaramdam ng awa na isuko ang quasi-royal grade spirit sword ng ganoon lang. Tara na! Sumigaw si Martial Emperor Volter habang ang napakalaking invisible energy ay lumabas sa kanyang katawan.
Pinamunuan niya ang 10 tao, kabilang sina Lawrence at Brenda, Hilaga. Ang kanilang destinasyon ay ang Overseas Saint Island na malayo sa gitna ng dagat sa hilaga ng Cloud Continent, ang Hidden Fog Island. Sa isang lugar na malayo, sa timog silangan ng Thundercloud Peak. Whoosh! Whoosh! Ang mga silhouette ng mga figure na mas mabilis kaysa sa kidlat ay kumikislap sa kalangitan. Nagkawatak-watek ang hangin at ambon sa mga lugar na kanilang nadaanan, nagsanib lamang muli pagkaraan ng mahabang panahon. Ang destinasyon ng mga figure na ito ay ang hilaga ng Innerland, din ang hilaga ng Cloud Continent. Mayroong kabuoang 11 bilang. Ang pinuno ay isang binata. Nang lumipad siya, parang nag-transform siya sa isang dambuhalang espada. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang 10 taong sumusunod sa kanya ay tila nag-transform din sa mga dambuhalang espada. Ang dambuhalang espada ay tumago sa kalangitan sa bilis na napakabilis na ito ay nakakatakot. Snap! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Napansin ni Alvin na ang Katanji tanging jade box sa kanyang kamay ay bumukas, na nagpakita ng isang puwang. Sa sandaling ito, si Alvin ay nataranta. Naalala pa niya kung paano niya sinubukan ng buong lakas na buksan ang napakagandang jade box na ito ng maraming beses sa nakaraan. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay naging walang kabuluhan. Sa oras na iyon, ginamit pa niya ang kanyang spirit weapon. Gayunpaman, hindi ito nagbunga ng anumang mga resulta. Sa sandaling ito, nang walang anumang spirit weapon at origin energy, nagawa niyang buksan ng madali ang napakagandang jade box gamit lamang ang lakas ng kanyang 2 profundities. Sa sandaling bumukas ang napakagandang jade box, agad niyang nakuha ang atensyon ng pinuno. Si Heres, Martial Emperor Lazarus. Kapatid na Alvin, ito ay. Sa tingin ko ito ay isang bagay na iniwan sa akin ng aking ama, sagot ni Alvin. Ito rin ay isang maliit na bahagi ng kanyang alaala na kamakailan lamang ay nakabawi. Naaalala mo ba ang pinanggalingan mo? Agad na lumiwanag ang mga mata ni Heres nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Hindi. Umiling si Alvin. Nabawi ko lang ang isang maliit na bahagi ng aking memorya. Naalala ko lang ang bagay na ito at ang pinagmulan nito. Ang iba naman, wala pa akong maalala. Nang makarating siya sa dulo ng kanyang pangungusap, sumimangot siya. Tila sinusubukan niyang alalahanin ang kanyang alaala, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Nakikita ko. Sa wakas ay naunawaan ni Heres. Nang makita niya si Alvin na sinusubukang alalahanin ang kanyang alaala, hindi na siya nagtanong pa sa takot na maapektuhan niya muli ang emosyon ni Alvin. Wala pa rin akong maalala. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso. Bagamat naalala niya ang pinagmulan ng napakagandang jade box sa kanyang kamay at alam niyang naiwan ito ng kanyang kuripot na ama, ang kanyang alaala sa kanyang kuripot na ama ay malabo pa rin. Wala siyang maalala. Habang iniisip niya iyon ay lalong sumasakit ang ulo niya. Sa huli, wala pa ring resulta. Siguro, kagaya ng sinabi ni Bastard. Ang kailangan ko lang ay oras, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Sa nakalipas na 6 na buwan, bumabalik ang kanyang alaala, at naaalala niya ang maraming bagay na hindi niya naaalala noon. Wala siyang nagawa kundi ang maniwala sa mga salita ni Bart. Ayon kay Bart, kailangan lang niya ng bahagyang higit sa 1 taon upang mabawi ang lahat ng kanyang memorya. Ayon sa alaala na na-recover ko kamakailan, ang jade box na ito ay tila naglalaman ng isang bagay na iniwan ng aking kuripot na ama. At saka, ito ay tila napakahalaga. Nagtataka na binuksan ni Alvin ang napakagandang jade box, ang laman ng napakagandang jade box ay ganap na nahayag sa kanya. May isang piraso ng jade na tahimik na nakahiga sa loob ng napakagandang jade box. Ito ay walang iba kundi isang voice transmission jade slip. Bukod sa voice transmission jade slip, may isa pang jade slip na medyo mas makapal. Sa masusing pagsisiyasat, hindi ito mukhang isang jade slip. Mas mukhang jade token ito. Maliban sa voice transmission jade slip at jade token, wala nang iba pa sa loob ng napakagandang jade box. Ano ito? Natarante si Alvin nang makita niya ang token ng jade. Walang record ng ganoong bagay sa alaalang nabawi niya. Marahil, ang sagot ay nakasalalay sa alaala na nawala sa akin.
Hindi sigurado si Alvin na makikilala niya kung ano ang Jade Token na ito kahit na mabawi niya ang lahat ng kanyang alaala. Di nagtagal, kinuha ni Alvin ang Voice Transmission Jade Sleep. Naalala pa niya kung ano ang Voice Transmission Jade Sleep. Ito ay dapat na isang mensahe na naiwan ng aking kuripot na ama. Tumibok ang puso ni Alvin nang ipasok niya ang kanyang origin energy sa Voice Transmission Jade Sleep, na naging dahilan upang kumurap ito ng mahina bago ito naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Kasabay nito, malinaw na pumasok sa tainga ni Alvin ang tila pamilyar na boses. Alvin, kapag binuksan mo ang Katanji tanging Jade Box at inilabas ang Voice Transmission Jade Sleep na ito, naniniwala ako na ang iyong cultivation base ay malamang na nakagawa na ng tagumpay sa Innate Void Restoration Stage. Yugto ng pagpapanumbalik ng Innate Void. Natigilan si Alvin. Kung ito ay sa nakaraan, maaaring hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng Innate Void Restoration Stage. Gayunpaman, mula nang ipaliwanag ito ni Bart sa kanya, alam niyang ang Innate Void Restoration Stage ay katumbas ng Martial Emperor Stage sa Cloud Continent. Paano nalaman ng aking kuripot na ama ang tungkol sa Innate Void Restoration Stage? Natarante si Alvin. Dahil nawala ng bahagi ng memorya si Alvin, hindi niya alam na dinala ng kanyang ama ang kanyang ina at isa pang 3 babae palayo sa Cloud Continent at pumunta sa isang malayong lugar na posibleng ang Dao Martial Saint Land. Ayon kay Bastard, ang Innate Void Restoration Stage ay tila ang paraan ng pagtawag sa Dao Martial Saint Land o kung ano paman, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy ng Voice Transmission Jade Sleep ang tila pamilyar na boses. Ang Innate Void Restoration Stage ay ang Martial Emperor Stage sa Cloud Continent. Ang isang first-rate Martial Emperor ay maaaring ituring na nakatayo sa summit sa Cloud Continent. Ngunit maaari lamang itong ituring bilang ang tuktok ng Mortal Stage sa Dao Martial Saint Land. Dahil dito, hindi mo maaaring ipagmalaki ang iyong sarili at marami akong katanungan tungkol kay Darius. Martial Saint Land kaya't bibigyan kita ng maikling paliwanag tungkol dito Innate Void Restoration Stage, dapat mong linangin hanggang sa tuktok ng Innate Stage bago ka tunay na mag-transform. Gamit ang isang karaniwang ekspresyon, ang pagbabagong ito ay tinatawag na Mortal Shedding, na darating pagkatapos ng Innate Void Restoration Stage kapag nakapasok ka na sa Mortal Shedding Stage, pagkatapos ay maaari kang ituring na isang banal na kapangyarihan sa Marty. Ang yugto ng Rudiment ay dumating pagkatapos ng yugto ng Mortal Shedding. Ito talaga ang ibig sabihin ng kasabihang, paglampas sa kamunduhan at pagpasok sa pagiging banal, ang yugto na darating pagkatapos ng yugto ng Saint Rudiment ay ang yugto ng Santo sa Dao Martial Saint Land. Ang Mortal Shedding Stage ay maaaring ituring na papasok sa hangganan ng pagiging isang kapangyarihan, ngunit ang lahat ay kilala na ngayon bilang isang banal sa siyam na salitang ito. May mga tao sa kabila ng tao, at langit sa kabila ng langit. Tama ba kung ikukumpara sa Dao Martial Saint Land, ang Cloud Continent ay isang mortal continent lang? Ang tila pamilyar na boses ay patuloy na pumasok sa mga tainga ni Alvin, ipinakilala sa kanya ang kabilang mundo, ang Dao Martial Saint Land. Dati, narinig niya ang ilang bagay tungkol sa Dao Martial Saint Land mula kay Bart. Dahil sa kadahilanang ito, hindi siya lubos na nagulat. Bagamat hindi siya nagulat, ang kanyang puso ay napuno ng pananibik para sa Dao Martial Saint Land. Maraming lugar sa Dao Martial Saint Land na iba sa Cloud Continent. Halimbawa, mayroon lamang Martial Cultivator sa Cloud Continent, ngunit sa Dao Martial Saint Land, bukod pa sa Martial Cultivators, mayroon silang Dao Cultivators at maging Devil Cultivator din. At saka, gaano man kalakas ang isang tao at kaya niyang tipunin ang enerhiya at ang Earth ay magagawa niya. Heaven and Earth Phenomenon sa Dao Martial Saint Land. Bukod doon, ang Saint Grade Martial Tactic sa Dao Martial Saint Land ay ang tunay na mga kasanayan at diskarte. Kahit gaano kalakas ang martial skills sa Cloud Continent, sila ay mga basalyo lamang sa enerhiya. Sa Cloud Continent, kahit na hindi gumagamit ng kahit anong martial skill, basta't mayroon kang sapat na kakayahan, basta't mayroon kang sapat na kakayahan sa militar, basta't mayroon kang sapat na kakayahan sa militar, basta't mayroon kang sapat na kakayahan. Nilinang ang Heaven Rank martial skills, gayunpaman, ang ganitong sitwasyon ay hindi mangyayari sa Dao Martial Saint Land. Maiintindihan mo ang aking mabuting hangarin.
Huwag mong sisihin ang iyong ama. 1263. Ang tila pamilyar na boses ay patuloy na pumasok sa mga tainga ni Alvin, na nagbigay sa kanya ng magaspang na pagpapakilala sa Dow Marshall St. Land. May ilang parte na ikinalilito niya. Pagkatapos marinig ang mga salita ng aking kuripot na ama, tila hindi niya ako sinasadyang dalhin sa Dow Marshall St. Land. At ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay para makapagsanay ako dito. Naguguluhan si Alvin. Dahil nawalan siya ng alaala, hindi niya alam kung kailan umalis ang kanyang ama sa Cloud Continent. Bukod dito, napagtanto din niya ang isang lubhang nakakatakot na bagay. Bagamat alam niyang may kuripot siyang ama, wala siyang maalala tungkol sa kanya tulad ng hitsura niya at iba pa. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang tila pamilyar na boses. Dahil nakagawa ka ng isang pambihirang tagumpay sa innate void restoration stage, kung gayon mayroon kang kakayahang linangin ang Saint Grade Martial Tactic. Nag-iwan ako ng isang set ng Saint Grade Martial Tactic para sa iyo, at umaasa akong magiging kapaki-pakinabang ito sa iyo. Hindi ko na itutuloy ang pagsasabi ng mga hindi kinakailangang salita. Nakaayos na ako para sa taong ito, tingnan mo ang Dow, at pagdating mo sa Saint, at Marshall. Dadalhin ka niya sa akin. Ang boses ay tumigil nang walang anumang babala nang umabot dito na parang naputol. Masasabi ni Alvin na talagang naputol ang boses. Anong nangyayari? Ang tinig na naputol sa pinakamahalagang sandali ay naging sanhi ng pagkabigla kaagad ng mukha ni Alvin. Kasabay nito, itinaas niya ang voice transmission jade slip sa kanyang kamay at pinag-aralan itong mabuti. Di nagtagal, napansin niyang may ilang hindi napapansing mga bitek sa voice transmission jade slip. Huwag mong sabihin sa akin na ang mga bitek sa voice transmission jade slip ay sanhi noong pilit kung sinubukang buksan ito noong nakaraang pagkakataon. Madaling nahulaan ni Alvin ang dahilan. Ang loob ng napakagandang jade box ay gawa sa hindi kapani-pani walang matigas na jade. Kung ang mga bagay sa loob nito ay marahas na inalog, tiyak na magkakaroon ito ng kaunting pinsala. Napakahusay. Sinabi ni Itay na inayos na niya na may maghahatid sa akin sa kanya pagdating ko sa Dow Marshall St. Land. Gayunpaman, may problemang lumitaw sa pinakamahalagang bahagi. Ni hindi ko nga alam kung saan niya hiniling na mag-standby ang kanyang lalaki. Dahil hindi ko alam kung nasaan ang kanyang lalaki, hindi ko magagawang makipagkita sa lalaking isinaayos niyang makipagkita sa akin at hindi niya ako nakilala. Ang mukha ni Alvin ay naging malungkot nang sumilay ang isang mapait na ngiti sa kanyang bibig. Mukhang kahit na makarating ako sa Dow Marshall St. Land, hindi ko agad makikilala ang kuripot kong ama na iyon. Sa sandaling naisip niya ito, mas lalong lumilitaw ang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, mabilis na bumalik si Alvin sa kanyang dating pagkatao. Alam niya na dahil ang mga bagay ay umusad sa direksyong ito, wala siyang magagawa kahit gaano pa niya ito kahirap isipin. Sabi ni tatay. Nag-iwan siya ng set ng Saint Grade Martial Tactic para sa akin. Matapos mabawi ni Alvin ang kanyang katinoan, inilagay niya ang voice transmission jade slip bago niya muling itinoon ang kanyang atensyon sa napakagandang jade box. Maliban sa voice transmission jade slip, mayroon lamang isang makapal na jade token sa loob ng napakagandang jade box. Ito ang Saint Grade Martial Tactic na ama na iniwan para sa akin. Natarante si Alvin nang tingnan niya ang token ng jade. Gayunpaman, mabilis siyang bumalik sa realidad. Pagkatapos, kinuha niya ang token ng jade mula sa napakagandang jade box at inilagay ang kanyang origin energy dito sa pagtatangkang tuklasin ang malalim nitong sikreto. Gayunpaman, ang kanyang origin energy ay hindi sumasalamin sa token ng jade. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay dahil ang aking cultivation base ay hindi sapat na mataas na hindi ko mabasa ang impormasyong nakaimbak sa loob. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Halos mahulaan niya na ang set ng Saint Grade Martial Tactic na binanggit sa mensaheng iniwan ng kanyang ama sa voice transmission jade slip ay nakaimbak sa jade token na ito. Pagkatapos gamitin ang kanyang origin energy, sinubukan ni Alvin na ipasok muli ang kanyang spiritual energy sa jade token. Boom!
Sa sandaling dumating ang espiritual na enerhiya ni Alvin sa Jade Token, isang tuloy-tuloy na daloy ng masalimuot na mensahe ang pumasok sa kanyang isipan at naging bahagi ng kanyang alaala. Ang mga mensahe ay tila nakaukit sa kanyang isipan na imposibleng makalimutan niya ito. Ito ang Saint Grade Martial Tactic. Tumibok ang puso ni Alvin pagkatapos niyang suriin ang mga mensahe sa loob ng Jade Token. Ang mga mensaheng ito ay isang set ng martial skill na nangibabaw sa iba pang heaven rank advanced martial skills. Natural martial skill, ang tawag dito ng Cloud Continent. Sa Dao Martial Saint Land, tinawag itong Saint Grade Martial Tactic. Malaki ang pakinabang nito sa isang martial cultivator, at maaari itong ituring na isang makapangyarihang bahagi ng lakas ng isang martial cultivator. Colossal Aerolite Arrow. Di nagtagal, nalaman ni Alvin ang pangalan ng Saint Grade Martial Tactic. Nalaman din niya na ito ay isang set ng long-range offensive na Saint Grade Martial Tactic. Bukod sa pagkakaroon ng Innate Void Restoration Stage Cultivation Base, ang paglinang sa set na ito ng Saint Grade Martial Tactic ay nangangailangan na magkaroon ako ng isang set ng bow at arrow na nasa grade ng Saint Weapon. Nakuha ni Alvin ang lahat ng impormasyong ito mula sa Saint Grade Martial Tactic Colossal Aerolite Arrow. Saint Weapon. Marahan na bamulong si Alvin sa kanyang sarili, siguro kung ang quasi-royal grade spirit weapons na mas mataas kaysa grade 1 spirit weapons ay itinuturing na saint weapons o hindi. Bastard! Bastard! Sa sandaling naisip niya ito, sinimulan niyang tawagan si Bart o Samastiak, ang kaluluwa ni Bart, na nanirahan sa kanyang katawan. Ang ingay mo naman anak. Bakit mo ako tinatawag? Sa wakas ay tumugon si Bart. Sa pagod niyang boses, halatang kagigising lang niya. Huwag ba, anong uri ng sandata ang itinuturing na saint weapon? Nagtataka na tanong ni Alvin. Wala ka bang saint weapon? Nairita si Bart, hindi ba ang espada mo na iyon ay isang human rank primitive saint weapon? At saka, noong panahong umasa ka sa lakas ng Devil Seal para makipaglaban sa lalaking iyon sa Innate Void Restoration Stage, ang mahabang sibat na nasa kamay niya ay isang human rank primitive saint weapon din. At ang lahat ng Devil Seal na iyon na general na saint weapon ay pinapanginoon namin ang lahat ng Devil Seal saint na iyon. Mga prominenteng saint weapon. Tinapos ni Bart ang kanyang pangungusap sa isang hininga. Human rank primitive saint weapon. Heaven rank prominent saint weapon. Natigilan si Alvin. Nagtanong muli siya, ano ang mga antas ng mga saint weapon na ito? Ang saint weapons ay nahahati sa tatlong malalaking rango, heaven, earth, at human. Sila ang heaven rank saint weapons, earth rank saint weapons, at human rank saint weapons. Sa tatlo, ang heaven rank ay ang pinakamahusay habang ang human rank ay ang pinakamasama. Ang heaven, earth, at human rango ay nahahati pa sa primitive at prominent na rango. Ang primitive ranks, medienyo ay higit pang hahati sa 3 grado. Ang pinakamahusay habang ang primitive ay ang pinakamasama. Ang human rank primitive saint weapons ay ang pinakamasamang saint weapons ay isa sa mga super saint weapons, patuloy na sinabi ni Bart. Dahil ito ay isang super saint weapon, bakit hindi mo ako tinulungan na panatilihin ito dati? Matapos makinig sa mga salita ni Bart, nagsimulang mas maunawaan ni Alvin ang tungkol sa saint weapons. Gayunpaman, may isang bagay na hindi niya naiintindihan. Ayon kay Bart, ang Devil Seal tablet ay dapat na sa kanya, ngunit, sa halip, itinapon ito ni Bart. Sinabi ko na sa'yo noon na ayoko. Ngumuso si Bart. Bilang isang Devil Cultivator, hindi niya magagamit ang Devil Seal tablet kahit na ito ay isang super saint weapon. Hindi lamang ito walang silbi sa kanya, kundi lalamunin din siya nito. Dahil sa kadahilanang ito, ang Devil Seal tablet ay hindi naiiba sa basura sa kanyang opinyon. Tinapon mo Jay dahil lang sa ayaw mo. Nang marinig ang mga salita ni Bart, agad na nagalit si Alvin. Isang magandang super saint weapon ang nawala ng ganun-ganun lang. Paanong hindi siya makaramdam ng galit? Ang super saint weapon na iyon ay walang silbi kay Bart, ngunit ito ay kapaki-pakinabang sa kanya dahil hindi siya Devil Cultivator.
Sa ngayon, maaari lang akong maghintay hanggang sa mabawi ko ang aking memorya at maalala kung saan ako umalis sa Devil Seal tablet. Babawiin ko ito sa oras na iyon, naisip ni Alvin sa sarili. Sa sandaling naisip niya ito, ang kanyang kalooban ay nagbago para sa mas mahusay. Ayon kay Bart, noong na-devil siya ng Devil Seal tablet dati, nakalaban niya ang isang innate void restoration stage martial cultivator. Nang umalis siya, hindi niya dala ang Devil Seal tablet. Ang isang innate void restoration stage martial cultivator ay kilala rin bilang isang martial emperor sa Cloud Continent. Tiwala si Alvin na maaagaw niya ang Devil Seal tablet mula sa mga kamay ng martial emperor na iyon. Matapos mabawi ni Alvin ang kanyang katinoan, nirelax niya ang kanyang katawan at pinahintulutan si Heres, Martial Emperor Lazarus, na gabayan siya pahilaga. Kasabay nito, pinag-aralan niya ang mensahe tungkol sa Colossal Aerolite Arrow sa kanyang isipan. Ang Colossal Aerolite Arrow ay isang set ng Saint-grade martial tactic. Lahat ng martial skills na pinagkadalubhasaan niya ay hindi maihahambing sa lakas nito. Ang kakayahang mag-shoot ng may mahusay na katumpakan nang hindi nawawala ang target sa bawat oras. Ito ang Colossal Aerolite Arrow. Kung gusto kong linangin ang Colossal Aerolite Arrow na ito, ang aking cultivation base ay dapat gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage. Hindi lamang iyon ngunit kailangan kong pinuhin ang isang set ng Saint grade bawat arrow, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Ayon sa alaala na nakuha ko muli. Hanggat mayroon akong mga kinakailangang materyales, magagawa kong pinuhin ang isang quasi-royal grade spirit weapon. Ang espada sa kamay ko ay quasi-royal grade spirit weapon din. At saka, parang may spirit weapon na mas malakas pa sa quasi-royal grade spirit weapon sa spatial ring ko. Sa tingin ko ito ay tinatawag na royal grade spirit sword o isang bagay. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, tahimik siyang naglabas ng spirit sword mula sa kanyang spatial ring. Ang espadang ito ay mapurol ng walang anumang kinang na parabang ito ay bumalik sa orihinal nitong kalikasan. Ang espadang ito ay talagang bumalik sa orihinal nitong kalikasan. Ito ay hindi kasing simple ng hitsura nito, ito ay isang royal grade spirit sword. Kapag ito ay hinawakan, ito ay magbibigay ng 120% boost sa lakas. Huwag ba, maaari mo bang tukuyin ang grado ng espadang ito? Tinanong muli ni Alvin si Bart. Sa una, ang boses ni Bart ay parang iritado, ngunit pagkatapos niyang mapansin ang Royal Grade Spirit Sword sa kamay ni Alvin, hindi niya maiwasang mapasigaw ng malakas sa pagkagulat, "Anak, nakakainis ka." Hindi ba ito ang human rank mediocre saint weapon? Anak, sigurado ka bang taga Mortal Continent ka? Ang boses ni Bart ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Puno ng bakas ng pagdududa ang boses niya. May dahilan siya sa kanyang pagdududa. Pagkatapos ng lahat, ang maliit na martial cultivator na ito mula sa Mortal Continent ay patuloy na naglalabas ng mga item na eksklusibong pagmamay-ari ng Dao Martial Saint Land. Ito lamang ay sapat na upang magtaas ng hinala. 1264. Isa lang itong human rank mediocre saint weapon. Nang marinig ni Alvin ang unang bahagi ng mga salita ni Bart, siya ay nabigo. Naging dahilan ito upang hindi niya pansinin ang ikalawang kalahati ng mga salita ni Bart. Batay sa memorya na nabawi ko, maaari lang akong pinuhin ang isang human rank mediocre saint weapon pagkatapos kong gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage. Umiling si Alvin at bumaantong hininga habang tinitignan ang Royal Grade Spirit Sword sa kanyang mga kamay bago ito iniligpit. Ang quasi-royal grade spirit weapon sa Cloud Continent ay katumbas ng human rank primitive saint weapons ng Dao Martial Saint Land. Ang royal grade spirit weapons ay katumbas ng human grade mediocre saint weapons. Agad na nakakuha si Alvin ng bagong pangunawa tungkol sa saint weapon sa Dao Martial Saint Land. Dahil maaari ko lamang linangin ang Colossal Aerolite Arrow pagkatapos kong makapasok sa Martial Emperor stage. Sa palagay ko, isang bawat arrow lang ang kukunin ko pagkatapos kong makapasok sa Martial Emperor stage. Nagdesisyon si Alvin. Gusto niyang gumawa ng isang set ng Royal Grade Bow and Arrows para linangin ang Colossal Aerolite Arrow.
Ang Royal Grade Spirit Weapons ay human-grade mediocre Saint Weapons kaya maaari itong magamit upang linangin ang Colossal Aerolite Arrow. Sa paglipas ng panahon, huminto si Alvin sa pag-iisip tungkol sa mga hindi kinakailangang bagay. Pinakalma niya ang kanyang puso, nilinang ang Nine Dragons War Sovereign Technique at naiintindihan ang dalawang profundities. Ang kanyang lakas ay tumataas sa bawat minuto at segundo. Kahit na ang bilis ng kanyang pag-unlad ay hindi masyadong mabilis, ang pag-unlad na kanyang ginawa ay hindi maliit sa paglipas ng panahon. Bukod kay Alvin, ang iba pang 9 na tao, kabilang ang 3 direktang disipulo ng Martial Emperor, sina Damian, Tommy, at Albert, ay naglilinang din ng nakapikit. Marahil ito ang dahilan kung bakit dinala ni Martial Emperor Lazarus ang grupo ng mga tao sa Hidden Fog Island sa kanyang lakas. Nais niyang bigyan sila ng mas maraming oras upang linangin at umunawa sa kapayapaan upang mapabuti nila ang kanilang lakas hanggat maaari. Kung tutuusin, ang layunin ng kanilang paglalakbay sa Hidden Fog Island ay para sa kapakanan ng Hidden Fog Martial Competition. Sa Martial Competition, ang pagganap ng mga taong dinala niya ay nauugnay sa prestihiyo at imahe nila ni Lazarus Peak. Dahil dito, hindi niya maiwasang mag-alala. Dapat aminin na bilang 4th level Martial Emperor Lazarus, ang bilis ni Heres ay napakabilis. Pagkatapos lamang ng 10 araw, dinala na niya si Alvin at ang iba pa sa hilagang bahagi ng Inner Land on Cloud Continent na ganap na natatakpan ng snow at hanggang sa Stream River. Pinalibutan ng Stream River ang Inner Land sa Cloud Continent. Ito rin ang divider para sa Inner Land at Outer Land sa Cloud Continent. Ang mga snowflake ay umiikot sa kalangitan na parang mga balahibo sa Stream River sa hilaga, ngunit ang ibabaw ng Stream River ay kalmado pa rin gaya ng dati. Hindi ito nagyelo at hindi rin umuusok. Sa bilis ni Heres, inabot lang siya ng ilang araw para tumawid sa Stream River at pumasok sa Northern Outer Land on Cloud Continent kasama si Alvin at ang iba pa. Walang alinlangan na mas malamig pa sa Northern Outer Land. Ang malalaking snowflake ay nahulog ng walang awa at tuloy-tuloy. Gayunpaman, nang umabot ito sa itaas ng mga pinuno ng grupo na pinamumunuan ni Heres, tila sila ay naitaboy ng isang hindi nakikitang enerhiya. Ang puting nyebe na dumapo sa hindi nakikitang enerhiya ay napailing. Gayunpaman, ang mga puting snowflake ay nagtipon pa rin ng masinsinan bago sila inalog. Ang hindi nakikitang enerhiya sa grupo ng mga tao ay nagmistulang isang malaking kabibi sa ilalim ng puting nyebe na dumapo sa kanila. Ito ang Martial Emperor Lazarus, ang lakas ni Heres. Ang kanyang lakas ay gumabay sa iba pang 10 tao, kabilang si Alvin, pasulong. Bukod sa paggabay sa kanila pasulong, nakaharang din ang enerhiyang ito sa hangin at nyebe. Gaano man kalamig at kakilakilabot ang panahon, hindi ito nakaapekto sa kanila. Pagkalipas ng 2 linggo, dinala ni Heres, Martial Emperor Lazarus, si Alvin at ang iba pang 9 sa fringe area sa hilaga ng Northern Outer Land sa Cloud Continent. Pagdating nila, huminto ang snow, at naging mas mainit ang panahon. Habang sila ay nagpusade sa langit, ang eksenang pumasok sa kanilang paningin ay isang walang hangganang dagat na nakaunat hanggang sa nakikita ng kanilang mga mata. Nang tumingin sila sa malayo, tila nagsanib ang asul na dagat at ang azure na kalangitan. Sa sandaling ito, sadyang binawasan din ni Heres ang kanyang bilis. Nasa seaside tayo ngayon. Ang grupo ng mga tao, kabilang si Alvin, ay nagsimulang bumalik sa kanilang katinoan. Huminto sila sa paglilinang at sinisipsip ang tanawin ng karagatan na umaabot hanggang sa nakikita ng kanilang mga mata. Kahit isang first-level Martial Emperor ay aabutin ng humigit kumulang 6 na buwan upang pumunta sa Hidden Fog Island, isa sa Overseas Saint Island sa Cloud Continent. Ang mga salitang sinabi ni Martial Emperor Lazarus ay muling nag-replay sa isipan ni Alvin. Gayunpaman, ang bilis ni Martial Emperor Lazarus nang lumipad siya at buhatin tayo ay mas mabilis kaysa sa isang first-level Martial Emperor. Sigurado akong tatagal lang ng ilang buwan bago makarating sa Hidden Fog Island, naisip ni Alvin sa sarili. Matapos masulyapan ng mga tao ang walang hangganang dagat, agad silang nawala ng interes. Ang dagat ay tila hindi nagbabago at walang bago, na naging sanhi ng mabilis na pagkawala ng interes ng mga tao.
Ituloy natin. Nang makita ito ni Marshal Emperor Lazarus Heres, inihayag niya ng walang pakialam at ipinagpatuloy ang paglipad sa kanila sa hilaga. Huminto siya saglit kanina para ipaalam sa iba na malapit na silang aalis sa Cloud Continent. Sa oras na ito, sa ilalim ng patnubay ni Heres, ang grupo ng mga tao ay opisyal na umalis sa Cloud Continent at pumasok sa walang hangganang dagat habang sila ay patungo sa kanilang destinasyon, ang Hidden Fog Island. Guro. Pagkaalis nila ay umalis sila sa Cloud Continent sa loob ng ilang panahon, hindi mapigilan ni Albert, ang ikatlong direktang disipulo ni Heres, ang tanong na nasa isip niya. Narinig ko pagkaalis ng Cloud Continent ng malayuan, may rehiyon ng dagat na naghihiwalay sa ibayong dagat at Cloud Continent. Ang Heaven and Earth Energy doon ay ganap na naiiba sa Heaven and Earth Energy on Cloud Continent at ang nakapalibot na si area nito. Ang Heaven and Earth Energy overseas world ay hindi magiging solid sa Heaven and Earth phenomenon. Totoo ba ito? Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, tumingin siya kay Heres ng may maningning na mga mata. Hindi ba ito magpapatatag at magiging Heaven and Earth phenomenon? Nang marinig ang mga salita ni Albert, ang grupo ng mga tao, kabilang sina Damian at Tommy, ay nalipat ang kanilang atensyon kay Heres. Puno rin ng kuryosidad ang kanilang mga mata. Maging si Alvin ay kasalukuyang nakatingin kay Heres. Ayon sa mensahe sa voice transmission Jade Slip na iniwan ng aking kuripot na ama, sinabi lang niya kapag ang mga Marshal, Dao, at Devil Cultivator sa Dao Marshal Saint Land ay umatake, hindi nila gagawin ang Heaven and Earth Energy at tipunin ito sa Heaven and Earth phenomenon. Tumibok ang puso ni Alvin. Gayunpaman, ayon kay Albert, hanggat umalis tayo sa rehiyon ng dagat ng Cloud Continent at makarating sa overseas world, ang ating Heaven and Earth Energy ay hindi magiging solid sa Heaven and Earth phenomenon. Ang Heaven and Earth phenomenon ay nabuo ng Heaven and Earth Energy na pinakilos ng mga martial artists sa Cloud Continent nang gumawa sila ng kanilang hakbang. Sa Cloud Continent, masasabi ng sinuman kung gaano kalakas ang taglay ng isang martial artist mula sa Heaven and Earth phenomenon na nabuo ng Heaven and Earth Energy na pinakilos ng martial artist nang kumilos siya. Halimbawa, ito ay magiging lakas ng kung gaano karaming mga sinaunang mammoth, sinaunang may sungay na dragon o sinaunang itim na dragon. Ang lahat ng ito ay ihahayag ng Heaven and Earth phenomenon o ang mga silhouette. Gayunpaman, hindi nalilito ang Heaven and Earth phenomenon kapag umalis na sila sa Cloud Continent at pumasok sa overseas world. Kung ganoon ang kaso, kung gayon. Sa palagay ko, ang Heaven and Earth phenomenon ay dapat na isang espesyal na katangian ng Cloud Continent, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Tama iyan. Sa harap ng tanong ni Albert, tumango si Heres. Gayunpaman, may distansya pa rin mula dito sa rehiyon ng dagat na iyon. Sa bilis ko, malamang nadadaan tayo sa rehiyon ng dagat pagkatapos ng isang buwan. Guro, pagkatapos ng isang buwan, maaari mo ba kaming gisingin para maranasan namin ito ng aming sarili? Tanong ni Albert na may maningning na mga mata. Oo naman. Sinulyapan muna ni Heres si Alvin. Tumango siya pagkatapos niyang makita si Alvin na tila interesado rin. Agad na napuno ng saya ang mukha ni Albert. Ang iba pang 9 na tao, kabilang sina Alvin, Damian, at Tommy, ay mayroon ding anticipatory expression sa kanilang mga mukha. Inaabangan nila ang susunod na buwan. Mula nang sila ay isinilang, sila ay nanirahan sa Cloud Continent, isang lugar kung saan ang langit at enerhiya ay magtitipon sa Heaven and Earth phenomenon kapag sila ay kumilos. Para sa kanila, bahagi ng kanilang buhay ang Heaven and Earth phenomenon. Matapos malaman kung paano hindi tumigas ang Heaven and Earth Energy sa Heaven and Earth phenomenon kahit na anong galaw ang ginawa nila pagkatapos nilang lisanin ang rehiyon ng dagat sa Cloud Continent, lahat sila ay gustong subukan ito upang makita kung ito ay totoo. Para sa kanila, ang lahat ay isang bulong-bulungan, at hindi nila ito seseryosohin kung hindi nila ito susubukan para sa kanilang sarili. Sa panahong ito, 10 sa kanila, kabilang si Alvin, ay naigalinang ng kanilang sariling mga diskarte sa paggalaw at tahimik na naunawaan ang kanilang sariling mga profundities upang mapataas nila ang kanilang lakas. Mabilis na lumipas ang isang buwan.
Sa pagkakataong ito, si Heres, Martial Emperor Lazarus, na nagdala kay Alvin at ang iba pang kasama niya ay nagsimulang bumagal bago siya huminto. Sa ilalim ng panawagan ni Heres, sina Alvin at Damien ang unang dalawang nanambalik sa kanilang katinoan. Pagkatapos, tinawag ni Damien ang kanyang dalawang junior brothers, sina Tommy at Albert, bago ginising ni Albert ang natitirang mga tao. Si Alvin ay nakahover sa kalangitan habang tinitingnan niya ang kanyang paligid. Ang eksenang pumasok sa kanyang paningin ay walang iba kundi isang malawak na kalawakan ng tubig kung saan nagsanib ang dagat at langit. Para siyang pumasok sa isang mundong ganap na nalinis sa kulay asul. Ang mapupungay na ulap sa kalangitan ang tanging accessory na nagpapalamuti sa asul na mundong ito. Whoosh! Biglang, parang may hangin na dumaan, binawi ni Heres ang kanyang lakas. Agad na umihip ang simoy ng dagat patungo sa kanila, na naging dahilan ng pagkipas ng kanilang mga damit. Ang masaganang amoy ng karagatan ay umaalingaw-ngaw sa kanilang mga ilong mula sa simoy ng dagat. Guro, umalis na ba tayo sa rehiyon ng dagat? Magalang na tanong ni Damien habang nakatingin kay Heres. Oo. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, walang pakialam na tumango si Heres. Agad na lumiwanag ang mga mata ng lahat, kabilang si Alvin. Kasabay nito, ang origin energies ay lumundag mula sa kanilang mga katawan na parabang sila ay nag-transform sa malagatas na puting apoy na umakyat sa kalangitan. Laganap ang origin energy ni Alvin sa kanyang katawan. Maya-maya, inangat niya ang ulo niya para tumingin sa langit. Ang langit sa itaas ay ganap na kalmado. Wala man lang gumagalaw mula sa heaven and earth energy. Wala talagang heaven and earth energy. Ang heaven and earth energy ay hindi lumitaw, lalo pa ang pagtibay sa heaven and earth phenomenon. Bagamat handa si Alvin sa pag-iisip, hindi niya maiwasang magulat. Pagkatapos niyang bawiin ang kanyang origin energy, lumingon siya sa iba. Natuklasan niya kung hindi dahil sa kanyang espiritual na enerhiya na halos masusuri ang cultivation base ng isang tao, hindi niya malalaman ang kanilang cultivation base dahil hindi pinakilos ng kanilang origin energy ang heaven and earth energy at naging solido sa heaven and earth phenomenon. 1265. Tulad ng kasabihan, ang mundo ay napakalaki na walang dapat ipagtaka. Sa sandaling umalis tayo sa Cloud Continent, talagang hindi na natin makikita ang heaven and earth phenomenon na tinipon ng heaven and earth energy. Napaisip si Alvin sa sarili pagkatapos niyang kumpirmahin na totoo ito. Katulad ng iba, sanay na siyang makipaglaban sa heaven and earth phenomenon sa kanyang tabi. Ngayong umalis na sila sa Cloud Continent at wala na ang heaven and earth phenomenon, medyo hindi na siya sanay dito. Hindi lang si Alvin ang nakadama ng ganoon. Ang iba pang 9 na tao, kabilang ang 3 direktang disipulo ng Martial Emperor, sina Damien, Tommy, at Albert, ay nanambalik ang kanilang katinoan. Nagulat din silang lahat. Masyadong kamangha-mangha. Ang heaven and earth energy ay talagang hindi magpapakilos at mag-iipon sa heaven and earth phenomenon kapag umalis na tayo sa Cloud Continent at makarating sa overseas world. Nangangahulugan ito na sa mundong ito sa ibang bansa, ang iyong lakas ay hindi madaling maipakita kahit gaano ka pa kalakas dahil ang heaven and earth phenomenon ay hindi magkakatotoo. Kakaiba. Maraming tao ang nagbulungan. Hindi nila maiwasang ibahagi ang kanilang mga saloobin sa isa't isa. Lahat sila 10, kabilang si Alvin, ay nabigla sa mahabang panahon. Nang mabawi nila ang kanilang katinoan, pakiramdam nila ay pumasok sila sa isang bagong mundo. Ang bagong mundong ito ay lubos na nagulat sa kanila. Di nagtagal, si Heres, Martial Emperor Lazarus, ay muling gumawa ng kanyang hakbang. Ang napakalaking invisible na enerhiya ay nawala at ginabayan si Alvin at ang iba pa na sumulong muli. Ang Hidden Fog Island ng Overseas Saint Island. Iyon ang kanilang destinasyon sa pagkakataong ito. Ang kanilang layunin ay sumali sa Hidden Fog Martial Competition na gaganapin sa Hidden Fog Island. Sa oras na iyon, marami pa silang makikilalang katulad nila, mga powerhouse na nagmula sa Cloud Continent. Sa ating bilis, gaano katagal bago natin marating ang Hidden Fog Island? Curious na tanong ni Alvin habang nakatingin kay Martial Emperor Lazarus. Mga 2 buwan, sagot ni Heres.
Nang marinig iyon, tumango si Alvin bilang tugon. Pagkatapos, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Mukhang sinusubukan niyang magkaroon ng mental composure, ngunit sa katunayan, nagsisimula na siyang linangin at intindihin ang kanyang dalawang profundities. Habang papalapit si Alvin at ang iba pa sa Hidden Fog Island, ang inner land ng Cloud Continent ay nagkakagulo. Sa orihinal, ang kaguluhan na dulot ng Alvin sect ay nasa katimugang bahagi lamang ng inner land on Cloud Continent. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ng inner land of Cloud Continent na ang Ancient Han clan na palaging mababa ang profile ay biglang sumali at naging sanglapangan ng Alvin sect. Ang lahat ng mga powerhouse mula sa Han clan ay ipinadala, at sila ay nagwala sa buong inner land sa Cloud Continent. Sa loob lamang ng 2 hanggang 3 buwan, nakagawa sila ng higit sa 80% ng mga first-rate na puwersa sa inner land na humingi ng katapatan sa Alvin sect. Agad na kumalat ang pangalan ng Alvin sect sa lahat ng dako. Ang pangalan nito ay naging tanyag sa buong inner land sa Cloud Continent, hindi na ito limitado sa katimugang bahagi ng inner land. Nararapat na banggitin na ang mga powerhouse ng Han clan ay kusang loob na naging sanglaan ng Alvin sect at tinakot ang maraming first-rate na puwersa sa inner land na magpasakop sa Alvin sect, isa pang sinaunang clan ang nagtangkang manghimasok. Ayon sa sinaunang clan na iyon, bilang isang reclusive ancient clan, ang Han clan ay hindi dapat gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan sa Cloud Continent. Maraming tao ang nag-akala na ang dalawang sinaunang angkan ay makikipagdigma sa isa't isa nang ang sinaunang angkan na iyon ay biglang natakot. Higit pa rito, sila ay kusang loob na maging isang sangla ng Alvin sect. Ang katanyagan ng Alvin sect ay nagbigay inspirasyon sa buong inner land sa Cloud Continent. Ang pangalan nito ay kumalat pa sa outer land sa napakabilis na bilis. Hindi pa nagkaroon ng ganitong pambihirang sekta sa kasaysayan ng Cloud Continent. Narinig ko na ang Alvin sect ay orihinal na isang mababang antas ng first-rate na puwersa sa isang hindi kapansin-pansing sulok sa katimugang bahagi ng ating Cloud Continent's inner land. Bukod dito, kinuha lang nila ang sekta. Dati ito ay isang mababang antas ng first-rate na puwersa na tinatawag na Yin-Yang sect. Narinig ko na rin yan dati. Pero, hindi ko inasahan ang meteoric rise ng sekta. Nakakatakot talaga. May mga martial emperors at demon emperors sa dalawang sinaunang clan, ngunit kusang loob silang naging mga pawn ng Alvin sect at ginawa ang lahat para sa sekta. Masyadong hindi maisip. Nagtataka ako kung bakit ang dalawang dakilang sinaunang angkan ay handang maging mga sangla. Sa katunayan, wala sa mga martial emperors o demon emperors sa Cloud Continent ang makapagsumit ng dalawang dakilang sinaunang angkan noon. Ang mga talakayang ganyan ay karaniwan sa inner land on Cloud Continent. Lahat ay interesado sa Alvin sect. Maraming mga henyo at mahuhusay na martial artist ang nakipaglaban pa upang makapasok sa Alvin sect. Ang katotohanan na maaaring utusan ng Alvin sect ang dalawang dakilang sinaunang angkan sa paligid ay sapat na upang pukawin ang interes ng sinuman. Lumipas ang isa pang 2 linggo. Sa pagkakataong ito, lahat ng first-rate na puwersa na aktibo sa ibabaw ng inner land ng Cloud Continent ay naging mga kaakibat na sekta ng Alvin sect. Bukod sa kailangang ibigay ang napakalaking bilang ng origin stones, kailangan din nilang ibigay ang kanilang mga henyong disipulo. Kasabay nito, inilipat ng Alvin sect ang kanilang site sa tuktok ng bundok na mas mataas pa sa gitnang bahagi ng inner land ng Cloud Continent. Ang tuktok ng bundok na ito ay mas malaki at mas malawak kaysa sa Alvin Peak. Ang taluktok ng bundok na ito ay orihinal na lugar ng isang pinakamataas na antas ng first-rate na puwersa sa inner land ng Cloud Continent. Dahil lang kay Nympha, ang gumaganap na sect leader ng Alvin sect, ay nagkaroon ng interes dito, ang Han clan ay puwersahang kinuha ito at iniharap ito kay Nympha at Alvin sect. Pagkatapos nilang lumipat sa bagong site na ito, inutusan ni Nympha ang lahat ng miyembro ng Alvin sect na magtipon bago siya walang pakialam na ipahayag, mula ngayon, ito na ang magiging bagong Alvin Peak. Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, malinaw na narinig ito ng lahat ng naroroon sa eksena. Sabay-sabay, maliban sa 3 maliliit na kasamahan na laging nasa tabi ni Nympha na nanatiling kalmado, ang mga natitirang tao ay nagniningning sa tuwa. Hindi nila mapigilan ang pananabik sa kanilang mga puso.
Nang sila ay magsaya, ang kanilang mga mata ay napuno ng pagkamangha nang tumingin sila kay Nympha. Ang lahat ng ito ay dahil sa maladilaw na dalagitang babaeng ito na mukhang 15 o 16 na taong gulang pa lamang ay nagdala ng 3 maliliit na halimaw at tumangay sa mga first-rate na puwersa sa katimugang bahagi ng Cloud Continent bago inutusan ng Ancient Han Clan na magtrabaho para sa kanila. Higit pa rito, nang gusto ng ibang sinaunang angkan na pigilan ang Han Clan sa pagsasagawa ng mga tungkulin para sa Alvin Sect, itong teenager na babae ang siyang humarap sa usapin. Maliban sa pagliligtas sa Han Clan mula sa pagkubkob, ginawa pa niyang trabaho ang sinaunang clan na iyon para sa kanya at sa Alvin Sect. Bagamat hindi sila malinaw kung ano ang eksaktong nangyari, ang resulta ay higit pa sa sapat upang magulat sila. Sino ang kapatid ng sect leader na ito? Hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit mayroon din siyang 3 maliliit na kasama na napakalakas din. Ito ay katanggap-tanggap pa rin. Ang pinaka-nakakatakot ay nagawa niyang gawin para sa kanya ang 2 dakilang mga sinaunang angkan sa Cloud Continent. Ito ay masyadong nakakaisip. Maraming tao ang nagulat nang mapuno ng samot-saring kaisipan ang kanilang isipan. Kahit na si Jack na nakakakilala kay Nympha ay hindi isang simpleng tao ay hindi nag-isip na siya ay sobrang nakakatakot. Siya ay isang maliit na babae lamang, ngunit siya ay napakalakas. Sa palagay ko ay walang mas malakas kaysa sa kanya sa Cloud Continent. Sino ba talaga siya? Si Jack ay labis na nagtataka tungkol sa pagkakakilanlan at pinagmulan ni Nympha. Pagkatapos ng kaguluhan, ang Alvin Sect sa wakas ay naging pinakamakapangyarihang puwersa sa Cloud Continent. Napaka-impluwensya rin ng sekta, tulad ng araw sa kalagitnaan ng kalangitan. Anumang puwersa na makapagpapaandar sa 2 dakilang sinaunang angkan ay magpapanginig sa takot ang lahat. Kung hindi dahil sa katotohanan ang karamihan sa mga martial emperors at demon emperors sa Cloud Continent ay nagdala ng mga tao palayo sa Cloud Continent patungo sa Hidden Fog Island upang sumali sa Hidden Fog Martial Competition, mas maraming tao ang mabigla sa usapin ng Alvin Sect. Kahit ang mga martial emperors at demon emperors ay hindi exempted. Sa ngayon, ang Alvin Sect natin ay nakatayo sa tuktok ng Cloud Continent ngunit ang sect leader ng ating sekta ay wala pa ring nakikita. Tumingin si Nympha sa grupo ng mga tao sa harap niya habang inihayag niya, dahil dito, gusto kong ilipat ang ating pangunahing prioridad sa paghahanap sa ating sect leader. Gagantimpalaan ng Alvin Sect ang sinumang tutulong sa atin na mahanap si Alvin, ang sect leader ng Alvin Sect natin. Gagantimpalaan sila ng 1,000 Supreme Grade Origin Stones. Patuloy niyang sinabi, bukas din ang gantimpala na ito sa mga elder at disipulo ng Alvin Sect natin. 1,000 pinakamataas na grado na Origin Stones. Nang marinig ang mga salita ni Nympha, nagliwanag kaagad ang mga mata ng maraming tao. Parang nakikita nila ang 1,000 Supreme Grade Origin Stones na kumakaway sa kanila. Sapat na ang 1,000 pinakamataas na grado na Origin Stones para mabaliw ang karamihan sa mga tao. Bukod pa riyan, hahayaan ko ang 2 dakilang sinaunang angkan na tumulong sa atin sa paghahanap natin sa Alvin Sect leader pati na rin, patuloy na anunsyo ni Nympha. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Nympha, maraming tao ang nabalisa kaagad. Para bang natakot silang maaga ng mga miyembro mula sa 2 dakilang sinaunang angkan ng 1,000 pinakamataas na grado na Origin Stones. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa reward ni Nympha mula sa Alvin Sect. Hinahanap ni Alvin Sect si Alvin. Ang sinumang nagbigay ng mga pahiwatig sa kanilang paghahanap para kay Alvin ay gagantimpalaan ng 1,000 pinakamataas na grado na Origin Stones. Mababaliw agad ang sinumang makarinig ng pabuya. 1,000 pinakamataas na grado na Origin Stones. Kahit na ang pinakamataas na antas ng first-rate na puwersa sa inner land ng Cloud Continent ay hindi makakapag-alis ng napakaraming pinakamataas na grado na Origin Stones. Madaling maisip ng isang tao kung gaano karaming pinakamataas na grado ang Origin Stones ang halaga. Nang ang buong Alvin Sect ay nabalisa sa paghahanap kay Alvin, pansamantalang iniwan ni Nympha ang Alvin Sect at pumunta sa lugar kung saan naninirahan ang 2 dakilang sinaunang angkan.
Pagkatapos noon, nagsimula na ring ipadala ng dalawang dakilang sinaunang angkan ang kanilang mga miyembro upang hanapin ang mga bakas ni Alvin, ang sect leader ng Alvin sect. Hindi sila naglakas loob na lumundag. Ang Lazarus Peak ay hindi malayo sa kung saan matatagpuan ang bagong Alvin sect. Pagkatapos ng Martial Emperor Lazarus, ang may-ari ng Lazarus Peak ay umalis kasama ang 10 sa pinakanamumukod-tanging mga tao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kapaligiran sa Lazarus Peak ay naging madilim at madilim hindi tulad ng dati. Hanggang sa kumalat ang balita ng gantimpala mula sa Alvin sect sa Lazarus Peak ay nabawi nito ang mataong kapaligiran. Maraming mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ang pansamantalang umalis sa Lazarus Peak para sa kapakanan din ng gantimpala. 1266. Sektang Alvin. Alvin. Sa loob ng Lazarus Peak, dalawang binata na magkamukha ang nagpalitan ng tingin. Kitang-kita ng dalawa ang pagtataka at pagkamangha sa mga mata ng isa't isa. Napalunok ang nakapulang binata habang nakatingin sa binata na nakaasul. Natarante niyang tanong, Chad. Sa tingin mo ba ang sect leader na si Alvin na hinahanap ng Alvin sect ay ang Alvin na kilala natin? Ang panahong iyon ng si Alvin, ang sect leader ng Alvin sect, ay nawala halos kasabay ng oras na nakatagpo namin si Alvin. At saka, nawala lang ang alaala niya noong nakilala namin siya noong panahong iyon, ang palagay ng malamig at hindi nakasuot ng asul na binata. Muling napalunok ang binata na nakasuot ng pula. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nahihirapan siyang sumagot, pagkatapos marinig ang iyong pagbabawas, ito ay talagang tila nagkataon lamang. Sa kasong ito, ang sect leader na si Alvin na hinahanap ng Alvin sect ay ang Alvin na kilala natin. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkagulat at kawalang paniwala. Ilang buwan lang ang kinailangan ng Alvin sect para moalis ang lahat ng first-rate na puwersa sa inner land ng Cloud Continent sa tulong ng dalawang dakilang sinaunang angkan. Napabuntong hininga ang nakapulang binata bago siya bumulong, hindi ba medyo nakakatakot ang sekta ni Alvin? Bagaman malakas si Alvin, hindi pa rin sapat na magdulot ng takot sa dalawang dakilang sinaunang angkan, ang sabi ng binata na nakasuot ng asul. Bukod dito, iniwan na ni Alvin ang Lazarus Peak at Cloud Continent kasama si Martial Emperor Lazarus. Sa madaling salita, lahat ng kaguluhang ito na dulot ng Alvin sect ay walang kinalaman sa Alvin. Kahit ano paman, kailangan nating pumunta sa Alvin sect. Kapag nakumpirma na natin na ang Alvin na kilala natin ay ang sect leader na si Alvin na hinahanap ng Alvin sect, dapat ay formal din nating batiin ang Alvin sect, sabi ng binata na nakapula. Tara na. Ang binata na nakasuot ng asul ay tahimik gaya ng dati. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, nawala na siya sa kanyang kinatatayuan. Mabilis na sumunod ang binata na nakasuot ng pula at hinabol siya. Ang kambal na umalis sa Lazarus Peak ay walang iba kundi sina Chad at Renz. Pagkatapos nilang lisanin ang Lazarus Peak, dumiretso sila sa direksyon ng Alvin Peak. Lumipat ang Alvin sect sa isang bagong lugar malapit sa Lazarus Peak. Pagkaraan lamang ng ilang araw, dumating ang Niger Twins sa labas ng Alvin Peak. Hinarang sila ng ilang mga alagad ng Alvin sect na nagpapatrolya sa lugar. Ito ang site ng Alvin sect. Ito ay para sa mga autorisadong tauhan lamang, walang pakialam na sabi ng alagad ng Alvin sect na namumuno sa grupo habang nakatingin sa Niger Twins. Gusto naming makita ang kasalukuyang namamahala sa Alvin sect mo, sabi ni Ren sa bilis na hindi nagmamadali o mabagal. Hindi lahat ay pinapayagang makipagkita sa acting sect leader ng Alvin sect natin, sagot ng pinuno ng grupo ng alagad ng Alvin sect. Paano kung sabihin kung alam ko kung nasaan si Alvin? Sabi ulit ni Renz. Boom! Ang mga salita ni Renz ay nagulat sa ilang mga alagad ng Alvin sect. Para silang tinamaan ng kidlat. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay bumalik sila sa realidad. Sabi mo kilala mo ang sect leader natin. Ang ilang mga disipulo ng Alvin sect ay mukhang nalilito. Ang disipulo ng Alvin sect na nangunguna ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may malaking katawan. Matapos marinig ang mga salita ni Renz, isang kakaibang liwanag ang kumikinang sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Firm.
Biglang nagdilim ang mukha ng nasa katanghaliang gulang habang siya ay ngumuso, mula nang ipahayag ng ating Alvin sect ang reward, maraming tao ang dumating at sinabing alam nila ang kinaroroonan ng sect leader ng ating sekta. Gayunpaman, lahat ng balita ay peke. Sinabi ng ilang tao na gusto nilang makilala ang acting sect leader ng Alvin sect, ngunit ang tunay nilang intensyon ay sumali sa Alvin sect. Lahat sila ay may lihim na motibo. Sabi mo alam mo kung nasaan ang sect leader ng Alvin sect namin, pero bakit ka namin dapat pagkatiwalaan? Walang pag-aalinlangang tanong ng nasa katanghaliang gulang nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Hanggat nakikipagkita ako sa kasalukuyang acting sect leader ng Alvin sect, natural na mayroon akong paraan para kumbansihin siya, sagot ni Renz. Sa daan patungo sa Alvin sect, nalaman nila ang higit pa tungkol sa pinagmulan ng sect leader na si Alvin. Siya ay mula sa Southern Outerland ng Cloud Continent. Ang Southern Outerland ay ang kanilang bayan at si Alvin. Dahil dito, nakumbinsi sila sa sect leader na si Alvin at ang Alvin na alam nilang iisang tao. Gayunpaman, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya na naging sanhi ng biglaang pagkawala ng kanyang memorya hanggang sa punto na hindi na niya maalala ang kanyang sariling pangalan. Nalaman lang niya ang kanyang pangalan nang makilala niya ang mga ito. Pagkatapos, magkasama silang naglakbay patungo sa Lazarus Peak. Sa huli, bagamat silang tatlo ay hindi naging mga alagad ng Martial Emperor at tagasunod ng Lazarus Peak, ang kanilang pakikitungo sa Lazarus Peak ay hindi gaanong mababa sa tatlong direktang disipulo ng Martial Emperor sa ilalim ng utos ni Martial Emperor Lazarus. Lahat ng kanilang ikinatuwa ay pawang salamat kay Alvin. Dahil dito, napabuntong hininga sila sa loob-loob. Ang ginto ay palaging kumikinang ng napakatalino saan man ito naruroon. Matapos ang pinuno ng grupo ng alagad ng Alvin sect, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na malaki ang pangangatawan, ay sinuri si Renz at Chad, walang pakialam niyang sinabi, sumunod ka sa akin. Bago niya dinala ang Niger Twins, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin sa ilang mga alagad ng Alvin sect at nagutos, kayong lahat, magpatuloy sa pagpapatrolya. Oo, magalang na tugon ng ilang mga alagad ng Alvin sect bago sila umalis. Kayong dalawa, sumama ka sa akin. Pagkatapos sinenyasan ng nasa katanghaliang gulang ang Niger Twins, lumipad muna siya palabas. Gayunpaman, ang direksyon na kanyang tinatahak ay nasa kabilang direksyon ng Alvin Peak. Sumimangot si Renz at nagtanong kaagad, saan mo kami dadalhin? Dapat hindi mo alam na dalawa. Ang acting sect leader ng Alvin sect natin ay kadalasang wala sa Alvin Peak. Siya ay karaniwang nagtatanim sa isang lambak na 500 kilometro ang layo mula sa silangan ng Alvin Peak, sagot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakikita ko. Tumanggaw si Renz bago siya at si Chad ay nagpatuloy sa pagsunod sa nasa katanghaliang gulang at nagtungo sa silangan. Gayunpaman, nang umabot sila sa 500 kilometro sa silangan, napagtanto ng Niger Twins na nakapasok sila sa isang disyerto na umaabot hanggang sa nakikita ng kanilang mga mata. Nang tingnan nila ang kanilang paligid, pabayaan ang isang lambak, kahit isang bundok ay hindi makikita. Ang lugar na ito ay ganap na desyerto. Sa wakas ay napagtanto ng Niger Twins kung ano ang nangyayari sa sandaling ito. Galit na tumingin si Ren sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at sumimangot, ikaw. Nagsinungaling ka sa amin. Hindi ako nagsinungaling sa inyong dalawa, nakatayo sa gilid, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumulyap sa Niger Twins nang walang pakialam bago niya sinabi, ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Dadalhin ko lang kayo sa ating acting sect leader pagkatapos kong tiyak na alam ninyong dalawa ang tunay na kinaroroonan ng ating sect leader. Nang marinig ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, nag-init ang mukha ni Renz. Kung ganoon, walang dahilan para gawin mo ito. Magkaibigan kami ni sect leader Alvin. Kami ay. Nagpatuloy si Ren sa pagkukwento kung paano sila nagkakilala ni Alvin matapos siyang mawalan ng alaala. Kasabay nito, inilarawan din niya ang mga katangian ni Alvin. Ito talaga ang sect leader. Agad na nagningning ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang nang magsimulang bumilis ang kanyang hininga. Tumingin siya kay Renz at bahagyang nagtanong, nasaan ang sect leader natin?
Kailangan mo lang kumpirmahin na ang taong kilala namin ay ang sect leader ng Alvin sect mo, walang pakialam na sagot ni Renz. Kung nasaan siya, sasabihin ko sa kasalukuyang acting sect leader ng Alvin sect mo kapag nakita ko siya. Nakataas ang kanyang bantay. Siya ay mapagbantay dahil may nararamdaman siya tungkol sa alagad ng Alvin sect na ito. Kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi ko kayo dadalhin sa kasalukuyang acting sect leader ng Alvin sect natin, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang umiiling. Marahil kilala mo ang nawawalang sect leader ng Alvin sect natin, pero hindi ibig sabihin na alam mo kung nasaan siya. Kailangan kong ipaalala sa iyo na ang ating acting sect leader ay hindi dapat makipag-away sa kanya araw-araw. Kung nasaan ang sect leader pagkatapos mo siyang makita, baka patayin ka niya sa isang sandali ng galit. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, kumpiyansa na sagot ni Renz. Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kung gaano tiwala si Renz, isang hindi mahahalatang kasakiman ang lumitaw sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang kalmadong harapan habang sinabi niya, sa tingin ko ay mas mabuti para sa inyong dalawa na sabihin muna sa akin ang kinaroroonan ng ating sect leader. Kung hindi, mahihirapan akong magpaliwanag sa ating acting sect leader mamaya. Bakit hindi mo na lang ipakita ang iyong tunay na kulay? Sa tingin ko ay matako ka lang at gusto mo ang 1,000 pinakamataas na gradong origin stones para sa iyong sarili, hindi ba? Si Chad na nanatiling malayo sa simula habang nakatayo sa tabi ni Ren sa wakas ay ibinuka ang kanyang bibig. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, ang unang lumabas ay isang nguso. Sinundan ito ng hindi nakukuhang pangungutya. Kung hindi namin makita ang acting sect leader ng Alvin sect, hindi namin isisiwalat ang kinaroroonan ni Alvin. Maingat na tiningnan ni Renz ang lalaki. Sa sandaling ito, natitiyak niyang ang nasa katanghaliang gulang na ito ay nagpaplano na sa paghuhukay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Alvin sa simula pa lang. Pagkatapos, magpapatuloy siya upang kunin ang gantimpala ng 1,000 pinakamataas na grado na origin stones na inihayag para sa kanyang sarili ng Alvin sect. Ha. Nang marinig ang mga salita ng Niger twins, agad na humagalpak ng tawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa wakas ay tumigil siya pagkatapos ng ilang sandali. Hindi ako makapaniwala na nalaman yung dalawa. Habang nakatingin siya sa Niger twins, isang panunuya ang gumapang sa sulok ng bibig ng medyo may edad na. Gayunpaman, mayroon ka bang ibang pagpipilian? Kung hindi mo sasabihin sa akin ang kinaroroonan ng ating sect leader, papatayin kita kaagad. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Baka sa kanyang mga mata ang isang bakas ng pagpatay na layunin. Kaibigan kami ng sect leader mo. At naglakas loob ka pa ring patayin. Agad na naging seryoso ang mukha ni Renz. Kahit papatayin ko kayong dalawa, paano malalaman ng sect leader na nasa ilang lugar tayo na ganito? Walang pakialam na tanong ng medyo may edad na. Isa ka lang alagad ng Alvin sect, at gayon pa man, naglakas loob kang sabihin na gusto mo kaming patayin. Anong biro? Ngumuso si Renz habang sumilay ang ngisi sa kanyang mukha. Kasabay nito ang pagtaas ng origin energy sa kanyang katawan. Ang langit sa itaas niya ay nanginginig habang ang heaven and earth energy ay umiikot at natipon sa heaven and earth phenomenon. Inihayag nito ang kanyang cultivation base sa 6th level martial monarch stage. 6th level martial monarch stage. Nakakagulat. Gayunpaman, nakakalungkot na hindi lang ako alagad ng Alvin sect, elder ako ng Alvin sect. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang pakialam na nag-anunsyo habang ang origin energy ay bumangon mula sa kanyang katawan. 1267. Whoosh! Matapos umikot ang heaven and earth energy sa itaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, lumitaw kaagad ang heaven and earth phenomenon. Isang silhwete ng sinaunang itim na dragon at 1,000 sinaunang may sungay na dragon. 8th level martial monarch. Bumungad agad ang kilabot sa Niger twins nang makita nila iyon. Hindi nila akalain na magiging ganito kalakas ang lalaking ito. Hindi katakataka na may sapat siyang kumpiyansa na dalhin sila sa desyerto na lugar na ito.
Hindi nagtagal, ang Niger twins ay nakulong sa isang labanan kasama ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa pagitan ng Niger twins, si Chad na mas makapangyarihan ay nasa 7th level martial monarch stage lamang. Kahit ilabas na niya ang buong kapangyarihan niya ay mas mababa pa rin siya sa lalaki. Mabuti na lang at tinulungan siya ni Ren sa tabi. Gayunpaman, habang patuloy na lumilipas ang panahon, ang Niger twins ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkatalo. Kung hindi dahil sa katotohanan gusto pa rin ng lalaki na hukayin ang kinaroroonan ni Alvin mula sa kanila, marahil ay patay na sila ngayon. Naturally, alam nilang hindi niya sila pababayaan kahit sabihin nila sa kanya ang kinaroroonan ni Alvin. Alam na alam nila ito. Tumakas ka. Sa huli, ang dalawang Niger twins ay maaari lamang umatras. Gusto mong tumakas. Baka sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na ang isang bakas ng pang-aalipusta at ngiti nang makita niya ang Niger twins na sinusubukang tumakas. Sa kanyang palagay, hindi man lang siya matatalo ng dalawang ito kung magsanib puwersa, mas malabong makatakas sila sa ilalim ng kanyang ilong. Gayunpaman, nang hinabol niya ang mga ito, mabilis niyang natuklasan na ang mga bagay ay hindi nangyayari sa paraang inaasahan niya. Ang bilis ng paggalaw ng martial skill ng binata na nakasuot ng asul na binata ay higit na mas malaki kaysa sa kanya. Bagamat kailangan niyang isama ang binata na nakapula, hindi pa rin mas mabagal ang bilis nito kaysa sa kanya. Whoosh! Si Chad ang nangunguna habang siya ay tumakas kasama si Renz. Bagamat bahagyang bumagal ang kanyang takbo dahil dito, hindi ito mas mabagal kaysa sa medyo may edad na lalaki na humahabol sa kanila. Mapalad na ang aking kasanayan sa martial sa paggalaw ay mas mataas kaysa sa kanya. Nanatili ang takot sa puso ni Chad. Habang tinutugis ang Niger twins, ang ilang mga alagad ng Martial Emperor mula sa Lazarus Peak na namamahala sa pagkolekta ng impormasyon ay natipon sa isang liblib na kuweba ay nagbubulungan sa isa't isa sa Lazarus Peak. Ayon sa aking haka-haka, medyo sigurado ako na si Lord Alvin ay dapat ang sect leader na hinahanap ng Alvin sect, sabi ng isa sa mga lalaki. Sa ngayon, parehong wala dito si Lord Martial Emperor at Lord Alvin. Maging ang dalawang kaibigan ni Lord Alvin ay umalis na rin sa Lazarus Peak. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong pumunta sa Alvin sect at sabihin sa kanila ang tungkol sa kinaroroonan ni Lord Alvin? Tanong ng isa pang tao. Ano? Gusto mo ang 1,000 na pinakamataas na gradong origin stones? May humirit. Tungkol sa bagay na ito, sa palagay ko mas mabuti na hintayin natin si Lord Martial Emperor at Lord Alvin na magdesisyon kung kailan sila bumalik. Kung tungkol sa Alvin sect, mas mabuti na hintayin natin ang pagbabalik ni Lord Alvin para makapagdesisyon siya para sa kanyang sarili, sabi ng huling tao. Sumangayon naman ang iba sa huling nagsalita. Kung ganoon, huwag na tayong makialam sa bagay na ito. Ipaalam natin kay Lord Martial Emperor at Lord Alvin kapag bumalik sila. Oo, gawin natin iyan. Ang ilang mga alagad ng Martial Emperor ng Lazarus Peak na responsable sa pagkolekta ng impormasyon ay nagpasya na ilihim ang usapin ni Alvin. Ang lahat ay kailangang maghintay hanggang sa bumalik sina Martial Emperor Lazarus at Alvin bago sila magbunyag ng anuman. Dahil sa kanilang desisyon at ang Niger twin ay tinutugis, nalaman lamang ni Nympha at ng mga tao ng Alvin sect ang kinaroroonan ni Alvin sa hinaharap. Si Alvin ay nanatiling walang kamalayan sa bagay na ito. Sa sandaling ito, dinadala siya sa Hidden Fog Island ni Martial Emperor Lazarus. Papalapit na sila ng palapit sa Hidden Fog Island. Si Alvin na pinamumunuan ni Martial Emperor Lazarus sa paglalakbay ay nagising mula sa kanyang cultivation. Nang iangat niya ang kanyang ulo, napansin niya ang isang makapal na ulap sa kanyang harapan. Ang makakapal na ulap ay hamarang sa kanilang paningin, na tuluyang nakaharang sa tanawin sa harapan. Kapag pumasok na tayo sa makapal na fog, aabutin lang tayo ng mga 10 araw bago tayo makarating sa Hidden Fog Island, paliwanag kaagad ni Heres, Martial Emperor Lazarus, nang mapansin niyang nagising si Alvin. 10 araw. Mabilis iyon. Tumanggaw si Alvin. Aabutin sila ng halos 10 araw bago sila makarating sa Hidden Fog Island ng Overseas Saint Island.
Sa sandaling ito, ang emosyon ni Alvin ay nasa kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon na umalis sa Cloud Continent. Kanina pa tayo umalis sa Cloud Continent, ngunit walang demonyong hayop ang umatake sa atin sa paglalakbay. Curious na tanong ni Alvin kay Harris. Siyempre, mayroon, sagot ni Harris, mayroong higit sa 10 Demon Emperor stage na mga demonyong hayop na nagtangkang salakayin kami sa paglalakbay. Pinatay ko ang 3 sa kanila, at ang iba ay umatras sa takot. Umalis sa takot. Natigilan si Alvin nang mapagtanto niyang may biglang pag-aalsa sa tahimik na rehiyon ng dagat. Isang higanteng figure ang biglang bumaril mula sa dagat sa bilis ng kidlat at bumangon sa langit, na hamarang sa kanilang daan. Isa itong demonyong hayop na kasing laki ng burol. Naglabas ito ng hindi maipaliwanag na pressure habang nakatayo doon. Ang demonyong hayop ay ganap na itim ang kulay. Ang katawan nito ay sistematikong natatakpan ng kaliskis habang ang 4 na matutulis na kuko nito ay parang kuko ng lawin. Mula sa malayo, tila isang napakalaking oso ang nakatayo doon. Maging ang ulo nito ay eksaktong kapareho ng isang oso. Ito ay isang Stygian scale bear, isa sa mga demonyong hayop na katutubo sa ibayong dagat. Ang lakas ng demonyong hayop na ito ay katumbas ng isang first-level martial emperor. Nakakatakot talaga ang brute nitong lakas. Bagamat ang lakas nito ay nasa first-level demon emperor stage, iba ito sa ordinaryong first-level demon emperors. Ang Stygian na ito ay medyo mababa at hindi mababago ang Stygian scale. Ipinaliwanag ni Wei habang pinag-aaralan ni Alvin ang kasing laki ng burol na demonyong hayop sa kanyang harapan. Stygian scale bear. Tumango si Alvin bilang pag-unawa. Biglang nanliit ang kanyang mga mata, napansin niyang nagsimula ng kumilos ang Stygian scale bear. Mabilis na umaakyat sa kanila ang malaburol nitong katawan. Tila hindi apektado ang bilis nito sa mabigat at bigat na katawan nito. Nakatagpo kami ng Stygian scale bear 2 linggo lang ang nakalipas, at napatay ko ito sa isang suntok lang. Brother Alvin, gusto mo bang subukan ito? Dahil sa mababang IQ nito, hindi ito makapag-transform. At saka, hindi tulad ng mga ordinaryong demon emperors, ang Stygian scale bear na ito ay hindi man lang marunong gumamit ng spirit weapons. Kalmado si Harris kahit na naniningil sa kanila ang Stygian scale bear. Sa halip, lumingon siya para tingnan si Alvin. First level demon emperor stage. Hindi ito marunong gumamit ng spirit weapons. Sa alaala ni Alvin, pabayaan ang isang demon emperor, kahit isang demon monarch o isang void transformation stage na demonyong hayop ay maaaring mag-transform sa mga tao. Wala silang pinagkaiba sa mga tao. Noong lumaban sila, alam din nila kung paano gumamit ng spirit weapons. Iwan mo na sa akin. Na-flash ang katawan ni Alvin, at umalis siya sa protection sphere na nabuo ng enerhiya ni Harris. Sumakay siya patungo sa Stygian scale bear. Sa kanyang opinyon, hindi banta sa kanya ang isang first-level emperor stage na demonyong hayop tulad ng Stygian scale bear na hindi man lang marunong gumamit ng spirit weapon. Bukod dito, tiwala siyang kaya niyang patayin ito nang hindi na kailangang gamitin din ang kanyang spirit weapon. Umiilaw ang dragon sa siyam na langit. Nang sumigaw si Alvin, isang 5 kulay na enerhiya ang tumaas mula sa kanyang katawan. Lumikha ito ng mahabang bahaghari na tila nag-transform sa isang 5 kulay na banal na dragon. Agad itong sumugod sa Stygian scale bear. Dagindong. Sa oras na ito, napansin din ng Stygian scale bear si Alvin na naniningil dito. Itinaas nito ang ulo at umungol ng malakas. Tumama ang kuko nito at nagdulot ng nakakatalam na tunog ng sipol ng hangin. Ang mga matutulis na kuko ay diretsong umaarangkada tulad ng isang guhit ng liwanag patungo kay Alvin na sumusulpot dito. Walang intensyon si Alvin na iwasan ang mga kuko ng Stygian scale bear. Kalmado siya habang direktang sinisingil ito. Tila isa sa panganib niya ang panganib. Ha! Maging si Harris na nakakita ng marami ay nagulat din. Ang katapangan ay nagmumula sa napakahusay na kasanayan. Biglang pumasok sa isip niya ang ideyang ito.
Medyo naging tensyonado ang mukha ni Alvin nang makita niya kung paano dumapo sa kanyang katawan ang matutulis na kuko ng Stygian Scale Bear. Sa susunod na sandali, 9 Dragons, Barrier. Sa sandaling iyon, ang origin energy sa loob ng katawan ni Alvin ay umikot at iniwan ang kanyang katawan ng walang pag-aalinlangan bago ito sumanib ng perpekto sa dalawang profundities na naintindihan niya. Ang pinagsamang kalaliman. Ang kalaliman ng espada. Noong isang talampakan na lang ang layo ng mga paa ng Stygian Scale Bear, ang 5 kulay na enerhiya na naglalabas ng matalim at malupit na aura sa paligid ng katawan ni Alvin ay naging 5 kulay na Divine Dragon na mabilis na umikot sa katawan ni Alvin. Halos kasabay nito, lumitaw ang isang layer ng 5 kulay na light shield sa paligid ng katawan ni Alvin. Ang mga matutulis na kuko ng Stygian Scale Bear na naglalaman ng napakalaking dami ng nakakatakot na enerhiya ay dumapo dito. Boom! 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 Ang mga matutulis na kuko ng Stygian Scale Bear ay dumapo sa 5 kulay na light shield sa paligid ng katawan ni Alvin. Sa isang segundo lang, sumabog ang sunod-sunod na dumadagindong na tunog. Sinabayan pa ito ng alon ng enerhiya mula sa impact na tumangay sa paligid. Si Alvin at ang Stygian Scale Bear ay nasa gitna ng enerhiya mula sa impact. Bukod sa ginawang vacuum space ang hangin sa paligid, maging ang ibabaw ng dagat ay naapektuhan ng enerhiya mula sa impact. Ang ibabaw ng dagat ay gumuho, na naging sanhi ng pag-compress ng tubig dagat bago ito naging magulo. Dagindong. Nang magsimulang humina ang enerhiya mula sa impact, umungal muli ng malakas ang Stygian Scale Bear. Ang dagindong ay naglalaman ng mga pahiwatig ng galit. At ang galit na ito ay dulot ni Alvin. Ang Stygian Scale Bear ay nagalit nang makita nitong si Alvin ay nanatiling hindi tinatabla ng pag-atake nito. Muli nitong itinaas ang matutulis na mga kuko, nakahanda ng umatake. Ano? Hindi ka masaya sa kinalabasan? Ngumiti lang ng mahina si Alvin nang makita niyang gumalaw ang Stygian Scale Bear. Wala siyang balak na pigilan ito. Hindi nagtagal, muling bumagsak ang mga kuko ng Stygian Scale Bear. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang lakas dahil nailabas nito ang buong lakas. Boom! 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 Muling sumabog ang isang malakas na tunog na nagdulot ng mas nakakatakot na enerhiya mula sa impact. Bukod sa malakas na tunog, tuloy-tuloy din ang tunog ng air detonation at tunog ng rumaragasang alon na dulot ng compression sa ibabaw ng dagat. Napakalakas ng defensive martial skill. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Harris. Baka sa mukha niya ang pagkagulat. Nakatayo pa rin siya sa loob ng protective shield na nabuo ng kanyang enerhiya. Si Damien at ang iba ay nasa gitna ng kanilang sariling paglilinang. Hindi naman sila naapektuhan dito. Walang naririnig na ingay mula sa paligid sa loob ng protective shield. Bagamat ang enerhiya mula sa impact ay tumakas mula sa kinatatayuan ni Alvin at ng Stygian Scale Bear at naging sanhi ng pag-vibrate ng halos transparent na proteksyon na kalasag, hindi ito tumagos dito. Ang may 9 Dragons, Barrier ay maaaring ituring na nasa mastery stage na. Kapag nakapasok na ito sa perfection stage, magagawa kong patatagin ang 9 na Divine Dragon bilang hadlang sa aking katawan, ungol ni Alvin habang nakatingin sa 5 kulay na Divine Dragon na mabilis na umiikot sa kanyang katawan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.